The Boss Husband. Credit to the author. 1525-32. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ang kwentong ito ay rated SPJ. Striktong patnubay sa mga walang jowa. Ito ay bawal din sa bata at matatandang walang asawa. Si Justin ay walang oras para mag-isip ng husto. Dahil alam niyang hindi niya kayang labanan ang mga gintong uwak na iyon ng mag-isa, sinubukan niyang i-condense ang isang malaking kalasag ng yelo ng koi water. Nang madikit ang kulay asul na makapal na kalasag ng yelo sa mga gintong uwak, madali itong nabasag. Bagamat nagawa nitong pigilan ang isa o dalawa sa kanila, hindi nito naiwasan ang agarang krisis. Dahil sa gulat, tumakbo siya para iwasan ang mga gintong korona, ngunit mabilis itong kumilos. Hindi siya makapagtagal sa pamamagitan ng paglipat sa pagitan ng mga puwang sa pagitan nila dahil siya ay higit sa bilang. Sa halip, sa kalaunan ay makukulong siya sa isang lumiliit na espasyo. Sa ilalim ng Chaos Cauldron, si Jincel ay labis na natakot kaya namutla ang kanyang mukha, at patuloy siyang sumisigaw sa abot ng kanyang makakaya. Hobby, alisin mo ang Chaos Cauldron. Hindi mo na ako kailangang protektahan. Alam niya na kung nasa kamay ni Justin ang Chaos Cauldron sa sandaling iyon, ang antas ng stress niya sa pakikipaglaban kay Quentin ay mababawasan ng hindi bababa sa 30% dahil ang Chaos Cauldron ay maaaring makatiis ng maraming pag-atake. Gayunpaman, hindi kailanman nakuha ni Justin ang Chaos Cauldron kung sakaling siya ay nasa panganib. Tumanggi siyang lunukan ang kanyang pride sa kabila ng pag-alam na magkakaroon siya ng magandang pagkakataon na maibalik ang sitwasyon kung nasa kamay niya ang Chaos Cauldron. Ito ay dahil si Quentin ay hindi gumamit ng anumang artifact hanggang sa sandaling ito, ginagamit lamang ang kanyang paglilinang at pamamaraan upang labanan ang kanyang sarili. Kung aasa ako sa Chaos Cauldron para labanan siya, hindi ba ako magiging mas mababa sa kanya? Sa iba pang mga cultivator, maaari niyang gamitin ang Chaos Cauldron upang labanan ang mga ito, at ito ay dahil alam niyang hindi niya sila kapareha, kaya ang kanyang pagmamataas ay hindi masasaktan sa anumang paraan. Gayunpaman, tiyak na eksperto si Quentin na katulad niya. Kaya naman, pinasigla nito ang pagnanais ni Justin na manalo ng hindi umaasa sa isang kasangkapan. Kung patuloy na umaasa si Justin sa Chaos Cauldron upang labanan ang mga elite, hindi siya makakagawa ng makabuluhang tagumpay sa kanyang kaharian. Ang hinahangad niya ay ang makapasok sa Shangqing Realm balang araw. Para magawa ito mula sa full cycle ng Taiching Realm, kailangan niya ng pagkakataon, at ang pakikipaglaban sa mga eksperto ay mahalagang karanasan. Ang tatlong paa na gininto ang uwak ay dumaan sa katawan ni Justin. Paminsan-minsan, ang ilan sa kanila ay nagbabanggaan, na lumilikha ng mga marahas na pagsabog na naging sanhi ng kanyang pagbagsak ng hindi mapigilan. Paminsan-minsan, ang isang bahagi ng kanyang katawan ay masusunog ng Golden Crow True Fire, na nagdadala sa kanya ng matinding sakit. Gayunpaman, hindi siya sumuko at patuloy na pinakawalan ang lila at asul na apoy upang labanan ang Golden Crow True Fire na iyon. Dahil hindi pa siya kayang patayin ni Quentin, naramdaman ni Justin na may puwang pa upang labanan. Pagkatapos ng lahat, ang mga gintong uwak ay hindi maaaring malampasan ang langit na apoy sa mga tuntunin ng kapangyarihan, kaya't sila ay matatalo pa rin ni Justin, na patuloy na nagiging hindi mabilang na mga gintong paputok. Gayunpaman, ikinadismaya niya na hindi niya maalis ang kanyang sarili mula sa daan-daang gintong uwak. Kung hindi niya ma-take ang katawan ni Quentin, magiging walang saysay ang pagpupumiglas pa. Kahit nabasagin niya ang isang gintong uwak, sasalakayin pa rin siya ng iba. Bukod dito, ang Golden Crow True Fire ni Quentin ay tila walang katapusan, na nagpakita kung gaano hindi mahuhulaan ang kanyang cultivation level. Masyadong masungit ang brat na ito para sa pag-aatubili na gamitin ang kanyang artifact. Tiyak na mananalo ang ating patriarch. Tulad ng inaasahan sa pagiging unang tao sa aming angkan ng law na makabisado ang three-legged Golden Crow secrets, sa libu-libong taon na ito. Kaya't ganoon kalakas ito. Sayang lang at hindi natin ito mauunawaan. Haha, pinatay ng bastard na ito ang napakaraming elite ng aming pamilya. Dapat siyang magdusa ng isang kakila-kilabot na kamatayan. Nakita na ng mga tao ng angkan ng law si Justin bilang isang patay na tao.
Bawat paglaban niya ay walang saysay, at siya ay walang iba kundi isang nakakulong na hayop. Para naman kay Mila, inilagay niya ang isang kamay sa kanyang bibig, hindi sinasadyang kinakagat ang kanyang mga daliri ng mahigpit. Nakaramdam siya ng tensyon gaya ng dati. Ilang beses na akong sinaktan ng masamang tao, kaya bakit ako nag-aalala? Samantala, sa harap ng ganitong mapanganib na sitwasyon, nakakagulat na kalmado si Justin habang nag-iisip ng mga countermeasure. Wala akong choice kundi subukan ang hakbang na iyon. Bagaman hindi pa rin ito matatag, marahil ito ay gagana. Nang makapagdesisyon na si Justin, iniunat ni Justin ang kanyang mga braso, at nabuo sa kanyang mga palad ang isang bola ng pulang dugo na fire at kulay abong raw water. Tapos, sinampal niya sila ng marahas. Ang pagsasanib ng tubig at apoy ay agad na nagbuga ng malakas na kaagnasan mula sa loob palabas, na para bang dalawang mabangis na halimaw ang magkagat at nag-aaway, na parehong tumatangging sumuko. Nalukot ang mukha ni Justin. Sinubukan niyang pagsamahin ang raw water sa fire ngunit nalaman niyang ang pagsasanib ng dalawa ay magbubunga ng napakalakas na epekto. Ang kapangyarihang nakakaagnas ay ipaparating sa kanyang kaluluwa na magdudulot sa kanya ng matinding sakit na para bang ang kanyang kaluluwa ay mabibiyak. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugan na ang dalawang uri ng heavenly fire at swanshoy na ito ay hindi maaaring pagsamahin. Kaya lang hindi niya naramdaman na mature na ang teknik. Sa kritikal na sandali na ito, nang makitang ang asul o ang mga tao na si Fire ay hindi makakagawa ng anumang malaking pinsala sa mga gintong uwak at na ang tubig ng roo ay maaagnas lamang ang isang maliit na lugar, kailangan niyang gumawa ng desperadong hakbang upang subukang iikot ang mga mesa. Nangyari ang lahat sa isang iglap at isang dagindong na nakadurog sa tainga ang bumalot sa hangin habang pinagsasama niya ang dalawang bola ng enerhiya. Isang kulay abo na apoy ang bumangon sa harap ni Justin na para bang tatagos ito sa langit at lupa na parang haligi ng apoy. Nakatayo sa malaaraw na bola ng apoy, si Quentin ay nakaramdam ng matinding kamatayan sa kanyang kaluluwa habang ang hitsura ng pagkagulat ay sumilay sa kanyang mga mata. Ang daan-daang gintong uwak ay patuloy na hinabol si Justin nang hindi sinasadya, nag-iwan ng sunod-sunod na maalab na pulang sugat sa kanyang katawan. Ang dugo ni Justin ay patuloy na tumutulo at sumangga, na isang hindi mabata na tanawin. Sa sandaling ito ng sakit para sa kanyang katawan at kaluluwa na biglang nagkaroon ng kakaibang kaliwanagan si Justin, isang estado ng pag-iisip na katulad ng sa isang tao na itinakda ang kanyang sarili para sa kamatayan, na nagpapahintulot sa kanya na makaligtas sa pagpapahirap na dulot ng madilim na apoy na ito. Sa wakas, sa ilalim ng kanyang kontrol, isang ulap ng kulay abong apoy ang nabuo sa ilang dark fire dragon, na nagsimulang sumipol sa paligid niya. Ang mga ginintoang uwak ay nakipagsagupaan sa mga nagbabagang apoy na ito, hindi pa rin mapigil at tila walang hadlang, ngunit hindi iyon ang nangyari. Sa malayong bahagi, si Quentin, na kumokontrol sa mga gintong uwak na ito, ay dahan-daang nagpakita ng masakit na ekspresyon. Paano ito mangyayari? Mahigpit na nakakuyom ang kanyang mga kamao, at baka sa mukha niya ang pagkadismaya. Lalong namumula ang mga mata ni Quentin nang mapagtanto niya na sa tuwing ang mga gininto ang uwak na kanyang kinokontrol ay bumangga sa madilim na apoy na iyon, isang malaking kinakaing puwersa ang ipapahatid sa kanya, na nagiging sanhi ng paghihirap ng kanyang kaluluwa. Kung magpapatuloy ito, natatakot siya na baka masira siya ng kapangyarihang iyon bago pa niya mapatay si Justin. Si Justin, na binomba ng mga gintong uwak, ay napansin na sila ay pabagal ng pabagal at sadyang iniiwasan ang mga dragon na madilim na apoy, at kaya nagsimula siyang tumawa ng malakas. Sa kabila ng lakas ng tatlong-legged golden uwak, ang dark fire ay tila pinalakas na bersyon ng raw water at fire. Dahil ang mga gintong uwak ay pinagsama-sama sa banal na sentido ni Quentin at kontrolado niya, ang epekto ng apoy ay ipaparating kay Quentin at sa gayon ay masasaktan ang kanyang kaluluwa sa sandaling mahawakan nito ang mga gintong uwak. Kung nais ni Quentin na patuloy na gamitin ang mga gininto ang uwak upang labanan siya, kung gayon ay hindi niya kailangang kontrolin ang mga ito at gamitin ang mga ito ng panay na para bang sila ay ang lilang pulang kidlat mula noon. Gayunpaman, kung ganoon nga ang kaso, imposibleng mahuli siya ng mga nagngangalit na tatlong paa na gininto ang uwak na hindi siya bantayan o kabkuban tulad ng ginawa nila sa simula.
Tiyak na, ang bilang ng mga gintong uwak ay lumiit at unti-unting naglaho sa hangin, na nagiging mga butil ng gininto ang liwanag. Nabawasan ng husto ang pasanin ni Justin. Nang tumingin siya kay Quentin, nakita niya na ang Golden Crow True Fire sa paligid ng huli ay pinapatay at hindi na nagniningning ng ganoon kaliwanag. Ang libu-libong cultivator sa angkan ng Lo ay nagulat at natakot sa tanawing iyon. Tinalo ng kakaibang dark fire na iyon ang Golden Crow True Fire. Nang makitang ang mga mesa ay lumiko sa isang kisap mata, hindi sila nang ahas na lumapit upang tumulong. Sa isang labanan sa antas na ito, sila ay mamamatay kung sila ay umakyat, kaya't maaari lamang silang manood ng walang magawa. Samantala, ginamit ni Justin ang Endless Resolve Restoration Scripture para mabilis na ayusin ang kanyang mga tisyo sa katawan. Bumuti ang kanyang kalooban nang hawakan niya ang madilim na apoy sa kanyang mga kamay. Sa katunayan, nagagawa kong lampasan ang mga bottleneck sa mga laban na hindi ko kayang gawin sa pang-araw-araw na buhay. Matapos makumpirma na ligtas at maayos si Jincel, tumindi ang mamamatay tao na aura ni Justin at handa siyang gamitin ang Dark Fire para patayin si Quentin at pagkatapos ay habulin si Hector. Gayunpaman, nang gagawin niya ito, nalaman niyang medyo kakaiba ang sitwasyon ni Quentin. Si Quentin ay nakahawak sa kanyang ulo, pinaikot ang kanyang katawan sa hangin na nakayuko. Ang kanyang mga meridian ay nakaumbok, at siya ay nagpapakawala ng isang hysterical at namamaos na sigaw na para bang siya ay nasa sakit. Mula sa loob ng kanyang katawan, ang mga agos ng itim-pulang aura, isang sangkap na puno ng malisya, ay tumutulo mula sa lahat ng kanyang mga paa at maging mula sa tuktok ng kanyang ulo. Tatay! Nakita ito ni Mila mula sa malayo at napasigaw siya sa pag-aalala. Ang iba pang mga matatanda ng angkan ng Lo ay napuno din ng pagtataka at pag-aalala habang sila ay nagbulungan sa isa't isa. Maging si Justin ay medyo nalito sa reaksyon. Hindi pa siya nakakagawa ng anumang mabibigat na suntok kay Quentin, at nagkusa siyang huminto rin sa pag-atake. Bakit bigla siyang nagpakita ng ganyang ekspresyon? At iyong itim-pulang malisyosong aura na nagmumula sa kanyang katawan. Parang naramdaman ko na sila kung saan. 1526. Panloob na demonyong banal na kawal. Dugo ng Devil Beast. Biglang naalala ni Justin kung anong uri ito ng aura at kung ano ang narinig niya noong ginagaya niya si Larry. Ito ay tungkol sa kung paano lihim na ginamit ni Larry ang Devil Beast Blood para lasunin si Quentin nang walang tigil sa loob ng 3 taon. Mukhang nagkaroon ng bisa ang Devil Beast Blood sa oras na ito. Ngunit hindi ba sinabi ni Fernan at ng iba pa na tatagal pa ito ng 2 hanggang 3 buwan? Hindi sinasadyang tumingin si Justin kay Orland sa di kalayuan, na may suot na kakaibang ekspresyon, sa isiping iyon. Ito ay isang palaisipang ekspresyon sa halip na isang nag-aalala. Sa pangkalahatan, ito ay isang komplikado, isang halo ng kaguluhan at pangamba. Hindi rin kaya alam ni Orland kung bakit maagang nagkaroon ng epekto ang lason. Nataman na ni Justin ang marka. Sa katunayan, pagkatapos na masugitan ang Great Ancient Devil Beast Tao, ang Devil Beast Blood na nakuha mula sa deal ng Fritz Clan kay Marvin ay naiwan. Bagamat hindi alam kung saan nakuha ito ng mga ninuno ng Fritz Clan, naipasa na ito sa loob ng 10,000 taon at hindi maaaring isang pekeng. Ang Devil Beast Blood ay hindi lahat ng dugo ni Tao, ngunit isang napakamahiwagang at makapangyarihang lason na ginawa ng mga ninuno ng angkan ng Fritz matapos itong pinuhin at pagsamahin sa iba pang mga lason. Para sa karamihan ng mga cultivator, lalo na ang isang elite tulad ni Quentin, imposibleng lason siya, dahil madali niyang masuri ang lahat ng uri ng abnormal na pagbabago-bago ng espiritual na enerhiya sa paligid niya. Gayunpaman, ang Devil Beast Blood, na binago ng mga ninuno ng Fritz Clan, ay maaaring gawin ito sa paraang kahit na ang isang figure na tulad ni Quentin ay hindi ito makita. Bilang pinakamalapit na tagapaglingkod ni Quentin, si Larry ay palaging nasa tabi ng una at may akses sa kanyang pagsasanay at tirahan. Sa nakalipas na 3 taon, pinatulo ni Larry ang Devil Beast Blood sa incense burner kung saan nakatira at nilinang si Quentin. Kapag ang Devil Beast Blood ay kontrolado sa isang tiyak na halaga at inihalo sa insenso, ito ay hindi matukoy, maliban kung ang halaga ay sobra.
Nalanghap ni Quentin ang insenso na hinaluan ng Devil Beast Blood sa loob ng 3 taon, at pagkatapos lamang na umabot ito sa isang tiyak na halaga ay makikita ang lason na katangian ng Devil Beast Blood. Hindi agad siya nito papatayin, ngunit ang pinakamalaking epekto nito ay ang masira ang kanyang kaluluwa, na nahawahan siya ng bangis ng Devil Beast Blood, na naging sanhi ng pagkawala ng kanyang katinoan, at sa huli, ay sumailalim sa paglihis sa kanyang paglilinang. Hindi na kailangang sabihin, ang gayong plano ay magiging perpekto. Sa orihinal, halos imposible para kay Fernan at Orland na patayin si Quentin, kaya't kung mabaliw si Quentin at maging hindi makatao ay walang alinlangan na magliligtas sa kanila ng maraming pagsisikap. Bukod dito, kapag nangyari iyon, papatayin ng buong angkan ng Law, kabilang ang mga matatanda, si Quentin upang pigilan siyang maging isang baliw na diablo na pumatay ng mga tao nang walang pinipili. Posible pa ring sabihin na ang kaluluwa ni Quentin ay mapipinsala sa panahon ng paglilinang, at siya ay mawawala ng katinoan at sa gayon ay mamamatay sa true yuan na sumasabog sa loob niya. Si Marvin Fritz ay handang i-trade out ang Devil Beast Blood sa unang lugar dahil ang mga kondisyon para sa paggamit nito ay masyadong mahirap. Magiging masyadong oras ubos na gamitin ito upang pumatay ng mga elite, at ito ay magiging isang pag-aaksaya na gamitin ito sa mahihina. Wala itong ibang layunin kundi ang pumatay ng tao. Pangalawa, ninanais ng Fritz clan na mamatay si Quentin upang ang lakas ng Law clan ay lubos na mabawasan. Siyempre, alam din ito ni na Orland at Fernan, ngunit wala silang pakialam dito basta magtagumpay sila sa pag-agaw ng kapangyarihan. Hindi mahalaga kung mahina ang angkan ng Law sa maikling panahon. Dahil mayroon silang pundasyon, itinuring nilang walang magagawa ang 2 pang pamilya sa kanila. Gayunpaman, ang mga bagay ay hindi nahuhulaan. Una namatay si Larry, at pagkatapos ay namatay si Fernan, at hindi ginamit ang Devil Beast Blood. Gayunpaman, kung nagkataon, pinasigla ni Justin ang kaluluwa ni Quentin gamit ang kanyang madilim na apoy sa panahon ng labanan, na biglang naglabas ng kapangyarihan ng Devil Beast Blood na dapat mangyari makalipas ang 3 buwan. Sa kabila ng hindi naiintindihan ang lahat ng ito, makumpirma ni Justin na si Quentin ay nagmumula sa aura ng Devil Beast Blood sa sandaling ito. Nawala na ang Golden Crow True Flame ni Quentin, at pinaikot-ikot niya ang kanyang buong katawan habang umuungal sa hangin, na parang nawala na siya ng kakayahang lumaban pa. Si Justin, sa kabilang banda, ay hindi magpapakita sa kanya ng awa dahil lang sa hitsura niya, hindi pa banggitin kung ano ang ginawa ng angkan ng Law kay Jincel. Kung siya ay nalason sa panahon ng labanan, si Quentin ay hindi mabait na patawarin siya at sasabihin, kami ay lalaban muli sa hinaharap. Sa isang labanan sa pagitan ng buhay at kamatayan, anumang awa ay magiging malupit sa sarili. Alam na alam ito ni Justin, kaya't hindi siya nag-alinlangan pa at gumawa ng bola ng madilim na apoy sa kanyang kamay, handang sumugod kay Quentin. Huwag mong saktan ang aking ama. Biglang, isang pink na figure ang dumating mula sa malayo at tumayo sa harap ni Quentin, nanlilisik si Justin. Ito ay walang iba kundi si Mila. Mayroong mahigit 1,000 cultivator sa lugar, kabilang si Orland at iba pang miyembro ng clan, ngunit wala sa kanila ang nang-ahas na lumabas upang pigilan si Justin at tulungan si Quentin. Tanging si Mila, na nasa maagang yugto ng Soul Formang, ang namumukod tangi. Biglang huminto ang anyo ni Justin, at tulala siyang tumingin sa babaeng lumuluha ang mata, medyo nalilito. Karaniwan, ang sinumang dumating upang pigilan siya ay papatayin, ngunit iba si Mila dahil naaawa siya sa kanya. For starters, hindi niya naintindihan at nasaktan siya. Pangalawa, si Jincel ay may utang na loob sa kanya. Oo nga, nang tumingin siya kay Jincel, nakita niya itong desperadong umiiling, umaasang hindi niya sasaktan si Mila. Umalis ka na. Ayokong masaktan ka. Kumunat ang noo ni Justin. Mila ay humikbi at malungkot na sinabi, nasasaktan. Hindi mo ba ako sinaktan ng ilang beses? Ngunit ngayon gusto mong patayin ang aking ama, ikaw na malaking masamang tao. Kung gusto mong patayin ang aking ama, lalabanan kita. Hindi ako natatakot sa iyo. Ang mga salita ng batang babae ay nagdala ng kawalang muwang at kawalang takot ng kabataan ngunit puno ng determinasyon na mamatay para sa kanyang ama. Ibinuko ni Justin ang kanyang bibig upang magsalita, ngunit ang mga salita ay nakabara sa kanyang lalamunan.
Hindi siya mayabang at maaaring humingi ng tawad sa kanya kung kinakailangan, ngunit nasa life or death na sitwasyon siya kasama si Quentin ngayon. Bagamat si Quentin ay tila nasa bingit ng pagkawala ng kanyang katinoan, si Justin ay hindi mapakali hanggang sa siya ay mapatay. Biglang, si Quentin, na nakayuko, ay umayos ng hirap. Kitang-kita ang kasamaan sa pamamagitan ng pahiwatig ng itim at pula na patuloy na umaago sa kanyang mga mata. Gayunpaman, nilalabanan pa rin ni Quentin ang kasamaan ni Tao, malamang dahil nakakatakot ang kanyang paghahangad, o marahil dahil, gaya ng hinulaan ni Fernan, ang Devil Beast Blood ay aabutin ng mga 3 buwan bago tuluyang masira ang kaluluwa ni Quentin. Sa sandaling iyon, napanatili pa rin ni Quentin ang isang bakas ng katinoan dahil sa kanyang malalim na paglilinang. Napatingin siya sa babaeng walang takot na nakatayo sa harapan niya. Maging si Quentin, na kasing yabang niya, ay naantig. Ito ba ang aking anak na babae? Paano siya naging napakatanga? Sa mahinang antas ng paglilinang, ano ang silbi ng pagpunta upang tulungan ako? Gayunpaman, hindi niya maiwasang isawsaw ang sarili sa nakakataba ng puso. Wala siyang ideya kung ano ang pinasok niya nang magsimula siyang maniwala na ang dakilang daw ay walang awa at ang pinakamalakas na tao ang mamumuno sa mundo. Maliban sa lakas at kapangyarihan, walang ibang mahalaga. Ang tinatawag na pagkakamag-anak, pagkakaibigan, at pag-ibig ay walang iba kundi mga maling pag-iisip na hindi nakokontrol ng katwiran, at ang mga bono sa pagitan ng mga tao, sa katunayan, ay marupok. Ang isang mataas na ranggo na tableta ay maaaring gawing mga kaaway ang mga kaibigan. Ang pamumuno ng isang angkan ay maaaring gumawa ng mga kapatid na magkalaban. Habang ang kanyang paglilinang ay nagiging mas mataas at mas mataas, ang lahat ng mga bagay na ito ay naging walang kabuluhan. Hinabol niya ang daw sa langit, walang pakialam sa lahat ng itinuturing niyang tanikala, at nakipaglaban ng hayagan at palihim sa anumang paraan na kinakailangan upang matagumpay na makalusot sa mga tanikala. Sa sandaling ito lamang siya nakasilip ng kaliwanagan. Bigla, naramdaman niya ang isang kahangahangang estado ng pag-iisip na hindi pa umiiral noon, at ang sakit na idinulot sa kanyang kaluluwa ng Devil Beast Blood ay hindi na kayang tiisin. Ang mga meridian sa buong katawan niya ay parang nilubog siya sa mainit na tubig. Ang lahat ng ito ay isa-isang nag-flash sa kanyang isipan sa loob ng ilang segundo. Mila, umalis ka na. Sabi ni Quentin sa mahinang boses. Tatay. Nagulat na tumalikod si Mila at sinubukang hawakan si Quentin, na itulak lang niya palayo. Pumunta ka. Itinulak palayo ng puwersa na hindi naman talaga malakas, lumipad ng malayo si Mila. Gayunpaman, sa kabila ng pagkabalisa, hindi na siya ng ahas na sumulong muli. Sa wakas ay tumayo ng matangkad si Quentin at binigyan si Justin ng isang misteryosong ngiti. Naramdaman ni Justin na may mali. Ang Quentin sa kanyang harapan ay tila hindi nawala ng kontrol sa kanyang katinoan, ngunit parang siya ay naging mas hindi maarak. Kaya ganyan, sa wakas naliwanagan na ako. Isang bahagyang ngiti ng kasiyahan ang lumitaw sa kanyang mukha. Sa halip na salakayin si Justin, inihilig niya ang kanyang ulo pataas at ibinuka ang kanyang mga braso, na parang niyayakap ang hangin. Ang mga agos ng masamang enerhiya na nabuo mula sa Devil Beast Blood ay nagmula sa kanyang katawan, ngunit hindi ito nagdulot ng labis na pinsala sa kanya tulad ng ginawa nito ngayon, nananatili lamang sa kanyang katawan ng maamo. Pagkatapos ng lahat, ang Devil Beast Blood ay naglalaman ng dugo ng Great Ancient Devil Beast Tao. Bagaman ang halaga ay kaawa-awang maliit, ito ay mahalaga dahil sa pagiging tunay nito. Sa sandaling iyon, ang mga labi ng aura ng Great Ancient Devil Beast sa dugo ay tila pinaamo ni Quentin at naging bahagi ng kanyang katawan. Dapat pansinin na ang mga natitirang kaluluwa ng Great Ancient Divine Beasts at Devil Beasts ay matatagpuan sa kahit isang patak ng kanilang dugo. Ito ang dahilan kung bakit maaaring gamitin ang Devil Beast Blood para guluhin ang kaluluwa ng isang eksperto. Sa pagkamit ni Quentin ng mas mataas na antas ng Heavenly Daw, lumilitaw na ang natitirang kaluluwa ng tao sa Devil Beast Blood ay piniling isuko ang sarili, alam na hindi nito matatalo ang kaluluwa ni Quentin. Ang isang labi ng kaluluwa ni Tao ay sumanib sa kaluluwa ni Quentin. Napansin ni Justin na ang true yuan na nagmumula kay Quentin ay mas maringal. Sa paghalo ng kaluluwa ni Tao, ito ay mas malakas kaysa dati.
Dahil sa ayaw niyang hayaan siyang ganap na makabawi at gumawa ng isang pambihirang tagumpay, si Justin ay agad na tumigil sa pag-iisip at nagpakawala ng isang pagdagsa ng Darkfire, na pumailan lang sa mga ulap at direktang umatake kay Quentin. Gayunpaman, hindi umiwas si Quentin habang sumisigaw siya ng Internal Demon Divine Soldier. Habang nagsasalita siya, nakita ni Justin ang isang figure na lumilipad palabas sa kanyang katawan. Nang tingnang mabuti, nakita niyang ito ay isang half-translucent na Quentin na kamukha ni Quentin. Ito ay parang isang phantom replica ni Quentin, ngunit sa katunayan, ang phantom figure na ito ay hindi kapani-paniwalang makapangyarihan. Boom! Sa sandaling mahawakan ng madilim na apoy ang Internal Demon Divine Soldier, bumagsak lang ito at nawala nang walang anumang pinsala. Ano ba naman? Ano ba yan? Talagang namangha si Justin. Hindi man lang nagulat si Quentin. Walang pakialam na wika niya habang nakapikit. 8 taon na ang nakalilipas, ang aking paglilinang ay umabot na sa tuktok ng tubig ng Roo, ngunit ang aking kaharian ay hindi nakapasok sa 9 na langit na kidlat na kapigatian. Hindi na ako makakadala ng anumang paglilinang dahil ang aking katawan ay hindi na mapapadalisay ng 9 na makalangit na kidlat, at ang tunay na yuan sa akin ay magiging puspos. Upang maiwasang mapinsala ang aking panloob na dan, iwasang makapinsala sa aking panloob na dan. Pagkatapos ng mahabang paghahanap para sa isang solusyon, na parang nagpapanday ng isang artifact, lumikha ako ng isang doppelganger, ang Internal Demon Divine Soldier, sa harap mo. Ang iba pang mga cultivator ng angkan ng law na naroon ay natulala, pati na si Justin. Namangha sila na ang kabuktutan ni Quentin ay umabot sa ganoong antas. Sa isiping napakalakas ng kanyang cultivation kaya hindi ito kayang dalhin ng stage realm ng raw water, kaya pinili niyang gawing artifact ang kanyang sobrang cultivation kasama ang kanyang panloob na demonyo. Hindi pa banggitin kung paano niya hinuberen ang kanyang panloob na demonyo para sa kanyang paggamit, ang lalim ng paglilinang na ito lamang ay hindi na masusukat bilang tuktok ng yugto ng raw water. Matagal na niya itong nalampasan. Boom! 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 Tulad ng lahat ay natigilan, sa isang punto, ang mga madilim na ulap ay nagsimulang gamulong sa kalangitan. Ang hangin ay umaalulong na parang 10,000 hayop ang nagmamadali. Kahit ang tunog ng kulog ay naririnig. 1527. Si Justin, na nakaranas nito minsan, ay pamilyar dito. No way, malupit niyang naisip. Bakit kailangan niyang umunlad sa 9 Heavenly Lightning Tribulation ngayon, sa lahat ng oras? Ang aking tunay na yuan ay maaaring hindi kasing lakas niya, kahit na ako ay nasa Tai Ching Heavenly Lightning Full Cycle. Noong nasa raw water stage pa siya, nakatigil na kami. Hindi ba magkakaroon ng pagkakataon na talunin niya ako kung nalagpasan niya ang 9 Heavenly Lightning Tribulation? Ang kanyang katawan at antas ng paglilinang ay dating mga mundo bukod sa kung ano sila ngayon. Gayunpaman, ang tinamaan ng Tai Ching Heavenly Lightning ay isang kakilakilabot na alaala. Kasabay nito, nagdududa siya kung kakayanin ni Quentin ang Tai Ching Heavenly Lightning, dahil umasa siya sa mga Diyos para sa tulong, kahit nasa limitadong kapasidad. Mukhang walang anumang uri ng defensive artifact si Quentin. Ang Internal Demon Divine Soldier, na kanyang ginawang perpekto sa kanyang sarili, ay ang tanging mayroon siya. Sasagutin ba niya ito? Hindi nagtagal, nagsimulang lumikha ng puyo ng tubig ang madilim na ulap sa kalangitan. Kapansin-pansin, ang Tai Ching Heavenly Lightning Tribulation ni Quentin ay mukhang mas maliit sa sukat kaysa kay Justin, na halos 1 milya lamang ang circumference. Pagkatapos ng lahat, ang kapangyarihan ng 9 Heavens Thunder Tribulation ay nag-iiba ayon sa iba't ibang mga diskarte ng mga cultivator at iba pang mga kadahilanan. Kahit na hindi ito ang pinakamakapangyarihang Tai Ching Heavenly Lightning Tribulation, sapat pa rin iyon para magpadala ng panginginig sa mga tinek ng iba pang mga cultivator, na nagkalat ng sabay-sabay. Hindi pa nila nakita ang 9 Heavens Thunder Tribulation dati. Habang sila ay naliwanagan ngayon, lahat sila ay nakaramdam ng matinding takot. Bilang ang nag-trigger ng makalangit na kapigatian, hindi maitago ni Quentin mula rito, ni hindi niya ginasto. Wala siyang pakialam sa mga building complex sa ibaba niya. Ang mahalagang mga puting jade na gusaling ito ay tiyak na mawawala at masunog sa lupa nang tumama ang kidlat.
Gayunpaman, hindi siya nababagabag. Hindi banggitin, ang mga miyembro ng angkan ng law ay wala ring oras para isipin iyon. Kapag bumaba ang Tai Ching Heavenly Lightning, ito na lang ang pagkakataon mo para talunin ako. Kunwari ay patuloy kang manood at hindi kumikilos. Kung ganoon, natatakot ako na hindi ka na magkakaroon ng pagkakataong umalis, malumanay na sabi ni Quentin, nakapikit habang hinihintay na kumilos si Justin. Nakaramdam si Justin ng kahihiyan mula sa kanyang mga salita. Sigurado siya na hindi ako mananalo laban sa kanya sa panahon ng kapigatian. Hindi kaya isang banta sa kanya ang Tai Ching Heavenly Lightning. Ang vortex ng maitim na ulap sa kalangitan ay namuo na sa isang makakapal na web ng lila-asul na kidlat at umuusbong na mga kulog ng magsalita si Quentin. Sa sandaling ito, nakaramdam si Justin ng matinding pananibik mula sa Chaos Cauldron sa ibaba. Bigla na lang, naalala niya na kinain ng Chaos Cauldron ang 79 na Tai Ching Heavenly Lightning bago umalis sa Heaven Tower at na-convert ang mga ito sa nutrients nito. Paano kung ito ay ang Tai Ching Heavenly Lightning? Bilang isang Great Ancient Devil Beast, ang Chaos ay immortal. Kahit na ang 9 Heavenly Lightning ay maaaring hindi siya mapatay, kaya maaaring kainin din nito ang Tai Ching Heavenly Thunder. Isang napakagandang ideya ang pumasok sa kanyang isipan. Mabibigo ba siyang makalampas sa kapigatian kung gagamitin ko ang Chaos Cauldron para kainin ang Tai Ching Heavenly Lightning? At saka, kailangan kong makita ang Shang Ching Heavenly Lightning, kaya marahil ito ay isang pagkakataon. Pupuntahan ko ito. Alam na ito ay isang minsan sa buhay na pagkakataon, hindi nagdalawang isip si Justin at ipinatawag ang Chaos Cauldron sa ere, kasama si Jinsel. Matapos pumulupot ang braso nito sa baywang niya para maprotektahan siya ng mahigpit, pagkatapos ay itinulak niya ang Chaos Cauldron sa langit. Si Quentin at ang lahat ng nanunood sa malayo ay namangha, nagtataka kung ano ang sinusubukang gawin ni Justin. Sinusubukan mong sirain ang plano ko. Tila hindi nakita ni Quentin ang pagdating nito, dahil inaasahan niyang aatake siya ni Justin sa halip na hadlangan ang makalangit na kapigatian. Ngumisi si Justin. Gusto mong umaban, ngunit hindi kita hahayaang gawin ito. Kukunin ko ang Tai Ching Heavenly Lightning bilang suplemento para sa aking Chaos Cauldron. Galit na galit si Quentin nang makitang ang Chaos Cauldron ay patuloy na sumusunod sa kanya at kahit na umaaligid sa itaas. Huwag mo nang isipin ito. Pumunta, Internal Demon Divine Soldier. Sa desperasyon, maaari lamang niyang utusan ang Internal Demon Divine Soldier na marahas na sisingilan si Justin, umaasang labanan ang huli. Golden Crow True Fire. Ang mala-phantom na katawan ng Internal Demon Divine Soldier ay sumabog sa isang gintong apoy na nagpapakulay sa sarili nitong ginintoang. Pagkatapos, ilang tatlong paa na gintong uwak ang lumipad palabas mula rito at hinabol si Justin. Natigilan si Justin sa tanawing iyon. Ang Internal Demon Divine Soldier na ito ay talagang may parehong kakayahan tulad ni Quentin. Mag-ingat, hobby. Dahil ang kanyang isip ay hiwalay sa kanyang kaluluwa, makokontrol lamang ni Quentin ang Internal Demon Divine Soldier sa pamamagitan ng kanyang isip. Kaya, ang paghampas sa kanyang kaluluwa ng Dark Fire, tulad ng ginawa mo sa ngayon, ay hindi gagana. Matatalo mo lamang ito sa dalisay na kapangyarihan. Si Jinsel, na nasa kanyang braso, ay pinanatili ang kanyang kalmado at pinag-isipan ang dahilan ng kanyang nakaraang pagkawala. Bagamat medyo hindi komportable na hawakan siya, maswerte na ang Internal Demon Divine Soldier ay hindi kasing lakas ng may-ari nito. Nakakalungkot na ang kanyang mga bata sa kalawakan ay masyadong mahina at madaling talunin. Kung siya ay kalahati ng kakayahan bilang Athena at maaaring gumamit ng 10,000 spatial barrier para putulin ang espasyo, ang Internal Demon Divine Soldier ay hindi makokontrol ni Quentin. Habang iniisip ito, hindi na natiling walang ginagawa si Justin. Sa isang pag-iisip, pinaandar niya ang 3 Martingale na Purple Fire Dragon na tila nag-aapoy sa kalangitan habang sila ay palm ito sa paligid niya, na winasak ang lahat ng gintong koro ng iyon. Sa susunod na sandali, ang langit ay nagliliyab sa apoy, habang ang tila walang katapusang kulay ube-asol na madilim na ulap ay natipon sa itaas nito. Sa wakas, ang unang strike ng 3 Tai Ching Heavenly Lightning Tribulation Round ay bumaba.
Boom! Isang Tai Ching Heavenly Lightning na kasing kapal ng isang haligi, na may halong nakakatakot na purple-blue light, ay nahulog sa mortal na mundo na may nakakabinging tunog. Kahit na ito ay bahagyang mahina kaysa sa dati niyang natanggap, pinupuno pa rin nito si Justin ng pagkamangha. Alam niya na kahit naiintindihan na niya ang Tai Ching Heavenly Lightning, hindi pa rin siya makakagawa ng ganoong kalakas na hampas. Pagkatapos ng lahat, hindi pa rin niya kayang pantayan ang Heavenly daw. Sa sandaling mahawakan ng Tai Ching Heavenly Lightning ang Chaos Cauldron, ang Chaos Beast ay nagpakawala ng isang nakabubusog na dagendong. Ang mabangis na tunog na iyon, na puno ng kasakiman at kasiglahan, ay makakarating pa rin sa isipan ni Justin kahit na natatakpan ito ng dumadagendong na tunog ng makalangit na kidlat. Kalahati ng bolt ng Tai Ching Heavenly Lightning ay kinain ng Chaos. Sumanib sa Chaos Cauldron ang Violet Blue Lightning. Sa sandaling sumanib dito ang Chaos Energy, naglaho ito at naging isang walang katulad na purong espiritual na enerhiya ng langit at lupa, na naging sanhi ng pagkinang ng Chaos Cauldron. Nakinabang din ito ni Justin. Ang kanyang paglilinang, na naging stagnant, ay nagsimulang tumaas sa halos hindi maisip na bilis. Noong gabing iyon kasama niya si Joyce, tumaas lamang ng 1% ang kanyang cultivation level. Sa kabaligtaran, ang Tai Ching Heavenly Lightning na nahulog mula sa makalangit na kapigatian na ito ay nagpapataas sa kanyang paglilinang ng 6 o 7%. Ang katigasan ng kanyang True Yuan ay tumaas din. Habang si Quentin ay hinaranggan ng Chaos Cauldron mula sa pagtanggap ng makalangit na kapigatian, ang Tai Ching Heavenly Lightning ay nahulog lamang ng kaunti sa kanyang katawan. Sa kanyang cultivation level, ang halagang ito ng Tai Ching Heavenly Lightning ay parang wala. Sa inis, ang Internal Demon Divine Soldier ay nagsimulang magpaputok ng siklab ng kulay lila pulang kidlat, ngunit kay Justin, ang pag-ataking ito ay wala at madaling natalo. Sa sandaling iyon, ayaw samantalahin ni Justin ang pagkakataon na salakayin si Quentin dahil kung siya ay mamatay, ang Tai Ching Heavenly Lightning ay titigil. Dahil dito, hindi niya magagawang samantalahin ito. Kaagad pagkatapos, habang umiikot ang mga kulog na ulap, isa pang bolt ng Tai Ching Heavenly Lightning ang nahulog. Sa pagkakataong ito ay mas makapal at mas maharlika kaysa sa nauna. Muli, ang lilang asul na makalangit na kidlat ay bumabalot sa Chaos Cauldron, ngunit higit pa rito ang nahulog sa katawan ni Quentin. Nagpista muli ang Chaos Beast. Sa mas malaking dami ng espiritual na enerhiya na bumubuhos dito kaysa dati, ang kaluluwa nito ay pinalusog upang maging napakabuhay at mas malaki pa kaysa dati. Naramdaman ni Justin na ang kanyang cultivation level ay tumaas ng 8 o 9% sa pagkakataong ito, na isa pang pagtaas sa nauna. Bago labanan si Quentin, ang kanyang antas ng paglilinang ay nasa kalahati pa rin sa Changqing Heavenly Lightning Tribulation. Noon, malapit na siya. Napuno siya ng kagalakan ng realisasyong iyon. Gamit ang Chaos Cauldron at ang Tai Ching Heavenly Lightning, hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa kanyang cultivation na tumataas ng dahan-dahan. Kung ano ang inaabot ng ilang dekada upang makamit ng ibang tao, magagawa niya ito sa isang araw hanggat may pagkakataon siya. Gayunpaman, ang galit na si Quentin ay biglang humagalpak ng tawa. Ha! Chaos Cauldron! Justin, kailangan kong magpasalamat sa iyong pagharang sa Tai Ching Heavenly Lightning na ito para sa akin. Kung hindi, kalahating patay na ako kahit na nagalit ako ng banal na kidlat. Gayunpaman, maliit na bahagi lamang ng banal na kidlat na ito ang bumagsak sa akin sa oras na ito, na tama lang. Malaki ang naitulong mo sa akin. Ano? Nagbulong-bulungan ang isip ni Justin, at bigla itong namulat. Inaasahan ng matandang ito na gamitin ko ang Chaos Cauldron at tulungan siyang lumunin ang halos lahat ng makalangit na kidlat, at sinadya niya magmukhang galit. Niloko na naman niya ako. 1528. Kinailangang aminin ni Justin na kahit na ang plano ni Quentin ay delikado, ang bawat hakbang na ginawa niya ay may batayan. Ang kaguluhan ay likas na walang kabusugan, isang lumalamon sa lahat ng bagay. Inaasahan ni Quentin na susubukan silang lumunin ng Chaos Cauldron nang mamataan nito ang Divine Lightning na paparating.
Ito ang dahilan kung bakit siya nagkaroon ng pagkakataon. Siya ay kumikilos lamang sa galit na ibinaba ang bantay ni Justin, at ang lahat ng ito ay isang pagtatangka lamang na si Justin ay ipahiram sa kanya ang kapangyarihan ng Chaos Cauldron, na nakakalimutan na siya mismo ay maaaring hindi makayanan ang kidlat. Bagamat inaasahan ni Quentin ang 9 Heavenly Lightning Tribulation, alam niyang hindi maiiwasan ang panganib kung aasa siya sa kanyang lakas. Hindi tulad ni Justin, na kayang paikutin ang kapangyarihan ng makalangit na kidlat para sa kanyang paggamit, kailangan lang niya ang mga ito upang pasiglahin ang kanyang katawan upang maramdaman ang heavenly daw para sa kanya at humakbang sa isang mas mataas na kaharian. Upang madaig ang celestial na paghihirap, hindi na siya kailangang tamaan ng lahat ng makalangit na kidlat. Ito rin ang dahilan kung bakit kailangan ng Great Ancient Cultivators ng mga artifact para malumpasan ang kapigatian. Gayunpaman, mahirap makahanap ng ibang tao tulad ni Justin, na may Chaos Cauldron at maaaring gumamit ng makalangit na kidlat bilang isang suplemento. Sa kabuuan, kung hindi sinunod ni Justin ang kagustuhan ni Chaos at pinigilan ang paglamon ng makalangit na kidlat, ang resulta ay magiging ibang-iba. Hinula ni Quentin ang desisyon ni Justin. Hindi lamang siya hindi pinatay ni Justin, ngunit tinulungan din niya siyang harangan ang makalangit na kidlat. Hindi may kakaila, nakakuha din si Justin ng isang kalamangan, kahit na sa halaga ng pagkawala ng pinakamahusay na pagkakataon upang patayin si Quentin. Ang lahat ng ito ay dahil sa personalidad ni Justin. Subconsciously, hindi siya mahilig mag-take advantage sa iba, lalo na sa mga elite. Mas gusto niyang lupigin ang mga ito ng may ganap na lakas kaysa saktan sila kapag sila ay down. Ang mga personalidad ng tao ay tiyak na may mga kapintasan, at si Justin ay hindi exception. Nang makitang ang ikatlong kidlat ng makalangit na kidlat ang huling makalangit na kidlat ng Tai Ching ay malapit nang bumagsak, medyo nalilito si Justin sa susunod na gagawin. Dapat ko bang patuloy na gamitin ang Chaos Cauldron para masipsip ang banal na kidlat, o hahayaan ko na lang bang magdusa si Quentin? Dapat ko bang samantalahin ang pagkakataong ito para patayin si Quentin? Ngunit, hindi ba iyan ay tulad ng pagsuko sa huling sinag ng banal na liwanag? At saka, bakit hindi ito sinabi sa akin ni Quentin pagkatapos na lumipas ang lahat ng tatlong kidlat? Anong balak niya? Nag-alinlangan si Justin, marahil dahil paulit-ulit siyang nilinlang ni Quentin o medyo natatakot sa walang katapusang panluloko ng huli. Hinahangad niya ang makalangit na kulog ngunit nais niyang pigilan ang pagnanasa. Habang pinupuno ng masalimuot na pag-iisip ang kanyang isip, ang mga kilay ni Justin ay naging mahigpit na kumunot. Nang mapansin na siya ay nakatayo pa rin sa ilalim ng thunderclouds, si Jincel ay nag-aalalang sumigaw, "Ano ang ginagawa mo, hobby? Huwag makinig sa kanyang kalokohan. Gawin mo lang ang gusto mo." Gayunpaman, siya ay nalubog sa kanyang mundo sa sandaling ito, kaya't hindi niya pinansin ang kanyang mga salita. Ano ang dapat kong gawin? Ano ang gusto ni Quentin? Sa pakiramdam na nawala, hindi niya namamalayan na kontrolado ang lilang apoy sa paligid ng kanyang katawan, hindi umaatake o umaatres. Si Quentin, na nasa gitna ng thunderclouds, ay nagsuot ng kakaibang ngiti, na puno ng tila paghamak, at isang pahiwatig ng hindi matukoy na kay-abangan. Ang pag-aalinlangan ni Justin ay hindi makakaapekto sa pagnanais ng Chaos Cauldron para sa Tai Ching Heavenly Lightning, at hindi rin ito magpapabagal sa oras para dumaong ang makalangit na kidlat. Sa wakas, tumama ang pangatlo sa pinakamaringgal na kidlat sa langit. Muli, ang lilang asul na liwanag ay nagpapaliwanag sa kalangitan, at tila sumapit ang umaga. Sa isang kisap mata, ang lokasyon kung saan nakatayo ang Chaos Cauldron at Quentin ay kumikinang ng maliwanag. Sinira ng kidlat ang kuta ng angkan ng Lo sa loob ng lugar hanggang sa lupa, nabasag ang puting jade sa mga graba at nag-iwan pa ng malaking malalim na bunganga na parang isang meteorite ang tumama sa lugar. Naramdaman ni Justin ang pagdagsa ng purong espiritual na enerhiya na pumasok sa kanyang katawan at nagbagong anyo sa kanyang paglilinang. Ito ay halos katumbas ng dalawang nakaraang makalangit na pagtama ng kidlat na pinagsama.
Sa ilalim ng Chaos Cauldron, si Quentin, na nakatiis ng mas maraming Tai Ching Heavenly Lightning kaysa dati, ay hindi mukhang pilit. Sa halip, isang pahiwatig ng labis na kaligayahan ang lumitaw sa kanyang mukha. Isang makabuluhang paglundag sa kanyang antas ng paglilinang ay naganap. Siya ay nasa isang ganap na bagong kaharian, na lalong nagpalalim sa kanyang true yuan. Haha, haha, ako? Nagtagumpay ako. Parang hindi makapaniwala, itinaas niya ang kanyang mga braso at kinuyam ng husto ang kanyang mga kamao. Isang malaking shockwave ng malakas na true yuan ang bumalot sa lugar, na nagdulot ng buhangin, alikabok, at maging ang mga bato sa lupa na lumipad palabas ng lugar ng 1 milya. Ang mga cultivator ng angkan ng Lo na nakatayo sa malayo ay nabigla sa nakakatakot na true yuan na pang-aapi na ito. Isang bakas ng kawalan ng pag-asa ang lumitaw sa mga mata ni Orland. Tila hindi niya magagawang linlangin ang kanyang nakatatandang kapatid dahil kahit isang sulyap mula sa huli ay maaari na ngayong magdulot ng isang uri ng panloob na takot na tumubo sa loob niya. Niyakap si Jinsel, itinaas ni Justin ang kanyang ulo upang tingnan ang bagong-bagong Quentin ng walang salita. Sa huli, hindi siya nakapili. Gayunpaman, walang duda na tinulungan niya si Quentin na tumawid sa Tai Ching Heavenly Lightning Tribulation ng walang kahirap-hirap. Bagamat ang kanyang paglilinang ay lumago ng malaki, si Quentin ay nasa parehong Tai Ching Divine Heavenly Tribulation na rin ngayon bilang kanyang sarili, hindi pa banggitin na ang true yuan ni Quentin ay hindi mas mababa sa kanya. Sa sandaling iyon, huminahon si Justin at alam niyang niloko siya. Bago tumama ang ikatlong makalangit na kidlat, sinabi ni Quentin ang mga salitang iyon upang ilagay siya sa isang dilema upang pag-isipan niya ito at hindi gumawa ng hakbang upang bawiin ang Chaos Cauldron o salakayin siya. Sa pagbabalik tanaw, napagtanto ni Justin, kahit si Jinsel, isang bystander, ay masasabing may mali. Gayunpaman, nag-alinlangan siya dahil nahihirapan siyang magpasya kung magkakaroon ng higit pang cultivation o papatayin si Quentin. Nakita ni Quentin ang lahat ng kanyang iniisip. Sa paghusga lamang dito, si Justin ay lubos na natalo. Maangas na tiningnan ni Quentin si Justin at tumayo sa likod ng kanyang mga kamay. Natalo ka, Justin. Masyado ka pang bata. Isang pag-iisip lang ang makakapagpasya kung sino ang mananalo at kung sino ang matatalo sa mga labanan sa pagitan ng mga elite. Nasway ka sa akin, na humahantong sa iyong naunang pagkatalo. Sa orihinal, mas malakas ka kaysa sa akin sa mga larangan, at nasa iyo pa rin ang makalangit na apoy at swansyoy na kayang makipaglaban sa akin. Ngunit ngayon, ang aking true emine ay hindi na mas malakas kaysa sa Yamine. Hindi ka mananalo laban sa akin. Alam ni Justin na ito ay isang verbal attack dahil anuman ang mangyari, ang kanyang cultivation ay lumago ng husto, kaya hindi ito nangangahulugan na siya ay natalo. Gayunpaman, iniisip kung paano siya ginampanan ni Quentin, hindi niya maiwasang maging maayos ang lahat. Matalo, emph. Hindi palaging ganoon. Bagamat nagtagumpay ka sa pagtagumpayan ng kapigatian, umani ako ng malaking benepisyo. Hindi mo magagawang talunin ang aking antas ng true yuan at cultivation. Paano kung napatawag ka sa Tai Ching Heavenly Lightning Tribulation? Nagagawa mo ba na pamahalaan ang makalangit na apoy pati na rin ang iyong Schwanzfire na pisikal na pananakit na si True Cross at ang iyong Schwanzsky Purple? Gusto mo bang matikman ang aking Dark Fire? Nagdilim ang tingin ni Quentin nang medyo nagulat siya nang makitang hindi nahulog si Justin sa kanyang bitag. Ipinagpalagay ng tusong lalaki na sa kabila ng pagkakaroon ng walang kapantay na talento sa paglilinang, si Justin ay magkakaroon pa rin ng mga kahinaan ng isang binata, tulad ng pagiging pabaya, pag-aalinlangan, sakam, at iba pa. Gayunpaman, may isang bagay siyang nakaligtaan. Dahil sa kanyang kakaibang pagpapalaki, hindi kailanman maiisip ni Justin na tanggapin ang pagkatalo. Kahit na pinilit siya ni Athena na maging masunurin, hindi siya umamin ng pagkatalo, na iniisip lamang na mag-higanti mamaya. Ngayong kaharap na niya si Quentin, na hindi kasing walang pagtatanggol kay Athena, hindi siya magugulo dahil lamang sa kanyang mga salita. Sa mga tuntunin ng karanasan sa labanan, maging si Quentin ay hindi kalaban ni Justin.
Nang makitang nakabawi si Justin, gumaan ang pakiramdam ni Jinsel. Kung mananatili siyang malungkot pagkatapos na lokohin ng 2 beses na magkakasunod, mababawasan nito ang kanilang pagkakataong mabuhay. Tumawa si Quentin sa galit. Fine. Dahil tiwala ka, ipapakita ko sa iyo ang pagkakaiba mo sa akin. Internal Demon Divine Soldier, merge. Sa kanyang utos, ang Internal Demon Divine Soldier ay agad na umatras at muling nakipag-isa sa kanyang katawan. Biglang tumindi ng 30% ang True Yuan oppression ni Quentin. Kahit na inayos na ni Justin ang kanyang sarili, medyo nagulat pa rin siya na si Quentin ay may ganoong panlilinlang sa kanyang manggas. Ang aking tunay na Yuan ay una nang nakaimbak sa Internal Demon Divine Soldier. Ang aking katawan ay maaari na ngayong tumanggap ng mas maraming True Yuan ngayong nakapasok na ako sa Tai Ching Heavenly Lightning Domain. Hindi ko makukuha ang aking tunay na paglilinang hanggang sa muling sumama sa akin ang Internal Demon Divine Soldier. Ano ang kaya mong gawin sa akin? Humagalpak ng tawa si Quentin. Malamig na bumantong hininga si Justin. Nang walang sabi-sabi, ginamit niya ang Chaos Cauldron na umiikot sa kalangitan para balutin ang katawan ni Quentin. Walang pinagkaiba kung gaano kalakas ang True Yuan mo. Kung mas malakas ka pagkatapos ng pagsubok, mas mabuti dahil maaari kitang maging suplemento. 1529. Gaya ng inaasahan, nabigla si Quentin. Naisip niya na pagkatapos niyang sumanib sa Internal Demon Divine Soldier, maaaring matakot si Justin na umatras, ngunit hindi niya inaasahan na ang huli ay walang pakialam. Lingid sa kanyang kaalaman, nakita na ni Justin ang kapangyarihan ng mga panloob na demonyo sa 10,000 Demon Realm. Bagamat ang katotohanan na tinanggal ni Quentin ang kanyang panloob na demonyo sa kanyang katawan ay nakapagtataka, ang mga nagsasaka ng demonyo ay nilinang ang panloob na demonyo kasama ng kanilang katawan. Umiiral ang iba't ibang pamamaraan ng panloob na paglilinang upang agad na mapahusay ang lakas ng mga magsasaka. Sa isang kahulugan, ginagamit lamang ni Quentin ang panloob na demonyo bilang isang artifact at isang storage device para sa kanyang True Yuan, na maaari lamang ituring na isang cultivation technique. Iyon ay dahil, para sabihin, ang True Yuan na taglay ng Internal Demon Divine Soldier ay bahagi rin ng kanyang orihinal na katawan. Kaya, hindi ito magbibigay sa kanya ng karagdagang pagtaas ng True Yuan. Ang mga Demon Cultivator, sa kabilang banda, ay nagtrabaho sa kanilang sariling mga demonyo. Maaari nilang lubos na madagdagan ang kanilang lakas kung gagawin nila ang lahat. Bilang resulta, ang mga Demon Cultivator ay itinuring na mas mahusay kaysa kay Quentin. Ang mga panloob na demonyo ay usap-usapan ng mga kakilakilabot na kalaban. Si Justin, sa kabilang banda, ay hindi sineseryoso si Quentin dahil siya ay sama-sama lamang sa kanyang panloob na demonyo at hindi magkakaroon ng agarang tulong sa paglilinang tulad ng isang Demon Cultivator. Ang Chaos Cauldron ay lumawak ng higit sa 2 beses kaysa sa bago niya kinain ang 3 bolts ng makalangit na kidlat at ngayon ay lumaki sa limitasyon nito at kasing laki ng isang bahay. Para bang naamoy nito na si Quentin ay isang delicacy, ibinuka ni Chaos ang bibig nito at lumabas sa kaldero para kagatin siya. Naramdaman ng marahas na pagsipsip mula sa Chaos Cauldron, naramdaman ni Quentin na lumubog ang kanyang puso. She asterisk T. Pagkatapos ay sinubukan niyang mabilis na lumipad palabas ng rehiyon na nababalot ng Chaos Cauldron para lamang makitang mahirap ito. Dalotian handprint. Hinawakan ni Quentin ang isang kamay sa langit, at isang misteryosong ron ang kumikislap na may makulay na liwanag, na agad na nagsama-sama sa isang higanting handprint na halos 10 talampakan ang lapad. Ang 5 daliri ay kumikinang sa kapangyarihan ng 5 elemento, at ang True Yuan ay bumulwak na parang isang floodgate na nabuksan. Ang kaguluhan ay bumagsak sa gitna ng handprint, at ito ay talagang natigil. Ungol, pilit nitong sinisibak. Gayunpaman, sinamantala ni Quentin ang pakikibaka nito, humiwalay sa malaking puwersa ng pagsipsip, at sa halip ay inatake si Justin. Habang hawak-hawak ni Justin si Jinsel gamit ang isang braso, hindi siya nang ahas na lumapit sa kanya, kaya kinokontrol niya ng malayuan ang 2 Purple Fire Dragon para salakayin si Quentin.
Habang ang mahabang dragon ay humahabi sa kanyang tagiliran, ang durog na lilang apoy na dinala nito ay lumakas at nag-aapoy ng mas maliwanag. Kahit nainis si Quentin, hindi siya nang ahas na hawakan ang mga Purple Fire Dragon. Ang Crossing Sky Purple Lightning ay kumislap sa paligid niya, at ang kanyang bilis ay tumaas ng husto, na nagpapahintulot sa kanya na tumalon sa daanan ng dalawang apoy na dragon. Mga lihim ng gintong uwak, nakakapasong araw at ulan ng apoy. Ang katawan ni Quentin ay muling nag-aapoy ng napakalakas na Golden Crow True Fire, na naging hugis ng isang malaking nagninangas na ball ang apoy. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, ang lumabas mula sa ball ang apoy ay hindi isang Golden Crow kundi isang malakas na ulan ng apoy. Ang ulan ng apoy na ito na ginawa mula sa Golden Crow True Fire ay mas mabilis kaysa sa inaakala ni Justin. Sa isang kisap mata ay natakpan na nito ang dalawa. Ang hindi kapani-paniwalang tumatagos na pag-ulan ng apoy ay durog-durog pa ang dalawang purple na apoy na iyon, at sila ay naglaho ng ayaw sa hangin. Naglagay si Justin ng True Yuan Shield at lumikha ng isa pang raw water barrier upang harangan ang apoy. Gayunpaman, alam niyang hindi ito ang pinaka-perpektong solusyon. Sa kabutihang palad, ang Chaos Cauldron ay nasa kontrol pa rin, kaya agad itong ipinatawag ni Justin at binalot nito ang lugar kung saan nakatayo si Quentin. Nakahanda na, nagpadala si Quentin ng makapal na Golden Crow True Fire na ulan para iwaksi ang Chaos Cauldron. Nagtagumpay siya sa pagpigil sa Chaos na makalapit sa kanya saglit, na sumirit at umuungal na parang bigo. Matapos ang pagsulong sa Tai Ching Heavenly Lightning Tribulation, ang Golden Crow Secrets ni Quentin ay bumuti din ng malaki. Nalungkot si Justin saglit. Kung naiintindihan ko na ang Shang-Ching Heavenly Lightning, masasaktan ko na siya. Kahit na nakasipsop ako ng 3 kidlat ng langit at may kaunting pagkaunawa, hindi ko pa ito lubos na naiintindihan. At saka, kailangan ko pang protektahan si Jinsel. Kung magpapatuloy ito, matagal tayong nasa deadlock. Maaari rin itong humantong sa iba pang mga problema. Dalo Tian 5 Elements Array. Biglang nagpatawag si Quentin ng 5 pang liwanag na sinag mula sa 5 direksyon, na naging 5 tuldok na liwanag. Ang bawat liwanag na tuldok ay agad na lumawak at nabuo sa isang pentagram, na bumabalot kay Justin dito. Natigilan si Justin. Anong uri ng pamamaraan ito? Paanong ang taong ito ay may walang katapusang hanay ng mga trick? Bago pa niya ito maisip, ang hanay ng pentagram ay kumikinang na sa 5 nakamamatay na kulay. Umikot ito ng napakabilis, nakabuo ng buhawi, at mabilis na bumagsak. Noon lamang napagtanto ni Justin kung gaano kalakas ang pamamaraang ito. Sa ilang sandali, ang tanging nakikita niya ay ang 5 kulay na buhawi. Nakakubli ang tanawin sa labas. Sa pagtanggi na mapalibutan siya ng buhawi, ipinatawag niya ang Chaos Cauldron at sinimulang higop ang buhawi ng galit na galit. Bumagal ang buhawi, at sinamantalan niya ang pagkakataong makaipon ng bola ng kulay ube na apoy, na bumaril patungo sa buhawi sa kanyang harapan. Sa sandaling makapasok si Justin sa paligid, muling bumuhos ang ulan ng Golden Crow True Fire sa labas. Halos hindi niya napigilan silang lahat nang makita niya ang nagliliyab na sibat na lumilipad patungo sa kanya. Mga lihim ng gintong uwak, banal na sibat ng gintong uwak. Maliwanag, hinulaan ni Quentin ang posisyon ni Justin at naghihintay sa sandaling ito. Sa malaking halaga ng Golden Crow True Fire na nakadikit sa nagninangas na sibat na ito, ang kapangyarihan nito ay madaling maisip. Ang raw water barrier na binuksan ni Justin ay hindi handa para sa isang malakas na pag-atake. Dahil huli na para umiwas, si Justin ay likas na tumalikod upang tanggapin ang suntok sa kanyang likod. Boom! Pinasabog ng Golden Crow Divine Spear ang raw water barrier. Kasabay nito, ang natitirang kalahati nito ay tumagos sa True Yuan Shield, na tumama sa katawan ni Justin ng sapat na lakas. Kung ang katawan ni Justin ay hindi kapani-paniwalang malakas, ito ay magiging isang tumpok ng abo. Hobby. Naramdaman ni Jinsel na tumutunog ang kanyang ulo at napasigaw siya sa gulat. Bilang tugon, iniluwan ni Justin ang isang subo ng dugo sa kanyang mukha. Sumasakit ang kanyang likod, at parang nasunog ang kanyang mga organo. Napapaso ang balat niya na wala siyang maramdaman.
Ilang sandali pa ay nablangko ang isip niya. Masyado nang matagal mula nang may nakapagbigay sa kanya ng ganoong suntok, kaya hindi sanay si Justin dito. Hindi man lang siya makapaniwala. Ang sino mang makagagawa nito ay dapat na kayang patayin ako. Buhay ka pa. Tiyak na banal ang Endless Resolve Restoration Scripture. Muling nagpakita si Quentin ng matako na tingin at ninisyan. Kung iniwan mo ang babaeng iyon, maaaring mayroon ka pa ring kapangyarihan na labanan ako, ngunit wala kang pagkakataong manalo laban sa akin kasama siya. Galit na galit, tumalikod si Justin at inihagis ang isang surge ng Darkfire sa kanyang direksyon. Sa pamamagitan ng pagwagayway ng kanyang braso, isang malaking patch ng Golden Crow True Fire ang umulan upang talunin ang Darkfire. Hindi nito nagawang hawakan at wala man lang banta sa kanya. Kahit na nasipsip mo ang bahagi ng celestial na kidlat, ang iyong True Yuan ay namumutla pa rin kumpara sa akin. Mayroon din akong Golden Crow True Fire, kahit na mayroon kang Heavenly Fire at Xuanshui. Walang pinagkaiba kung ito ay medyo mababa. Ang iyong mga pag-atake ay hindi pa rin makakapinsala sa akin. Kahit na marami akong mga paraan upang talunin ang iyong Chaos, Call. Hindi mo ako maaabutan nito dahil sa iyong hindi sapat na paglilinang nang dumaan ako sa Nine Heavens Thunder Tribulation, sigurado ako na ang buong ilusyon ay yumanig, at ang mga dakilang-dakilang elder ng aming angkan ay darating kapag nalaman ng mga taong iyon kung ano ang nangyayari, wala ka ng paraan para makatakas sa resolve, at ibibigay ko sa iyo ang resolve. Patriarch of the clan, swear to let you and your woman go. Mabilis na naghihilom ang mga sugat sa katawan ni Justin, ngunit nasaktan din niya ang kanyang sigla. Nang marinig niya ang mga salita ni Quentin, ngumisi siya para ipakita ang ilang ngiping may bahid ng dugo. Naka-advance ka na sa Tai Ching Heavenly Lightning pero pinagnanasaan mo pa rin ang aking cultivation technique. Walang sino man ang tatanggi sa isang mahusay na pamamaraan ng paglilinang. Interesado akong malaman kung paano nilinang ang iyong katawan. Pinaikit ni Quentin ang kanyang mga mata. Ang katwiran ni Justin, kung magpapatuloy ito, ang posibilidad na manalo ay bababa at bababa. Ngayon ay gumawa ako ng isang pagkakamali. Sino ang mag-aakalang si Quentin ay may napakaraming pandaraya sa ilalim ng kanyang manggas? Pumunta ako dito para iligtas si Jincel at nilayon ko lang na ipaghiganti siya pagkatapos niyang ligtas. Mas magiging sigurado ako sa kakayahan kong magtagumpay kapag naunawaan ko na ang Shang-Ching Heavenly Lightning. Nang makapagdesisyon na siya, agad niyang ipinatawag ang Chaos Cauldron na iniisip na gamitin ito upang ipagtanggol si Quentin pagkatapos niyang tumakbo kasama si Jincel. Gayunpaman, sa sandaling siya ay lilipat, siya ay nagkaroon ng masamang pakiramdam. Mayroong 6 na kakaiba at makapangyarihang True Yuan na pang-aapi na papalapit mula sa lahat ng direksyon. Lahat sila ay may cultivation level na hindi bababa sa gitnang yugto ng raw water. Si Quentin ay nakabusangot sa kanyang mukha. Bakit? Sinusubukan mo bang umalis? Dumating na ang 6 sa Great Grand Elder sa aming angkan. Sa tingin mo ba makakatakas ka pa? 15:30. Biglang nagdilim ang mukha ni Justin, at si Jincel, na nasa kanyang mga bisig, ay sumulyap sa kanya ng may pag-aalala. Sinisi niya ang kanyang sarili na naging pabigat sa kanya. Gayunpaman, tumingin ito sa ibaba at ngumiti sa kanya. Inaliw niya ito sa pamamagitan ng paghaplos sa buhok nito, huwag kang mag-overthink. Nangako ako sa'yo na paprotektahan kita. Nako, may puso ka pa ring maging lovely-dovey. Ngumisi si Quentin. Ang 6 na espesyalistang iyon sa itaas ng gitnang antas ng raw water ay lumabas sa 6 na direksyon habang nag-uusap sila, na kinulong siya mula sa ilang daang metro ang layo. Gayunpaman, sa isang eksperto sa antas na iyon, ang distansyang iyon ay walang halaga. Sa pagwawalis ng kanyang tingin sa kabuuan, nakita ni Justin ang 3 nasa katanghaliang gulang na lalaki, 2 matandang lalaki, at 1 nasa katanghaliang gulang na babae. Ang babaeng may pagniwi sa likod ng mga light cosmetics at isa sa mga matandang lalaki na nakasuot ng dark blue robe ang may pinakamalaking cultivation level sa kanila. Pareho silang nasa tuktok ng raw water, tulad ni Quentin, at maaaring umunlad sa Nine Heavens Thunder Tribulation anumang oras.
Ang apat na iba, lahat ay nasa gitnang yugto ng raw water, ay maaaring umabot sa huling yugto anumang oras, katulad ng kay Thea. Ang lalim ng angka ng law ay nahayag na ngayon. Naramdaman ni Justin na mayroon silang karagdagang great-grand elders, at ang 6 na individual na ito ay nagtatanim sa mga lugar na malapit sa kanila. Ang mga magsasaka ng angka ng law ay nagbunyi sa presensya ng mga matatanda, nakakaramdam ng kumpiyansa na makikilala ni Justin ang kanyang gumawa ngayon. Pagkatapos maglabas ng kakaibang mga sulyap kay Justin, ang mga elder ay tumingin sa umaaligid na Chaos Cauldron na may pagkamangha bago tuluyang iniwas ang kanilang mga tingin kay Quentin. Quentin, sumulong ka na ba sa Tai Ching Heavenly Lightning? Tanong ng matanda sa tuktok ng raw water. Magalang na yumuko si Quentin sa kanya. Oo, lolo. Nagkaroon ako ng epiphany ngayon at nalampasan ko ang hadlang na iyon. Ang matandang ito ay ang lolo ni Quentin, si Chadwick Law. Naalala ni Justin na sinabi ni Lucy na si Chadwick ang pumalit sa lahi ni Fernan. Bilang resulta, posibleng pagtalunan na ang lolo ni Quentin ang may pananagutan sa malaking bahagi ng kasalukuyang posisyon ni Quentin. Hindi nakakagulat na iginagalang pa rin ni Quentin ang kanyang lolo, sa kabila ng pagiging mas mataas sa antas ng paglilinang. Hindi ako makapaniwala na nalampasan mo muna ang hadlang. Sa palagay ko hindi na tayo kapaki-pakinabang. Ngumuso ang mukhang masungit na babae at nagkomento ng masama. Humagalpak ng tawa si Quentin. Lola Clara, nakita mo na akong lumaki, at ikaw ang pundasyon ng angka ng law. Maswerte lang ako. Lahat ng mayroon ako ngayon ay direktang resulta ng iyong mga turo noong bata pa ako. Bagaman hindi na siya binata, natural siyang kumilos na parang junior sa mga matatandang ito. Ito ay medyo kakaiba dahil sila ay masyadong matanda. Noon lang gaman ang pakiramdam ni Clara, ang matandang babae. Sumimangot siya at sumulyap kay Justin, na napapalibutan sa gitna. Ano ang nangyayari sa batang ito? Ang kanyang paglilinang ay hindi maarok. At ang malaking kaldero na iyon, ito ba ang maalamat na Chaos Cauldron mula sa mga sinaunang talaan? Ito ay dapat ang Chaos Cauldron. Ang batang ito ay mukhang bata pa, ngunit siya ay may napakataas na cultivation. At ang babae na kanyang dinadala, siya ay may 9 in Meridian, isang magandang sisidlan para sa pagsubok ng mga table tasks. Quentin, ipaliwanag ito sa amin, sabi ni Chadwick. Ang mga matatandang ito ay matalino upang makita kung ano ang mali sa unang tingin. Gayunpaman, matagal na silang wala sa clan, kaya hindi nila alam ang mga nangyayari sa clan at kailangan nilang tanungin si Quentin. Siyempre, ang lahat ay nasa tenterhooks, nag-aalala na si Justin ay susubukan na tumakas o umatake. Saglit na ikinwento ni Quentin ang buong pangyayari, na itinuro na pinatay ni Justin sina Fernan at Larry at isang malaking bilang ng mga eksperto sa angka ng law at dinambong ang kanilang lugar. Dahil doon, napangiwi ang lahat ng matatanda, tinukso na balatan ng buhay si Justin. Ha! Ang mga angka ng Nigel at Fritz ay hindi kailanman ng ahas na sumalungat sa amin. 50 higit na taon pa lang akong naglilinang ng mag-isa, at ang aming angkan ay binyubuli ng isang bata lang. Quentin, ganito ka ba kumilos bilang patriarch ng angkan na ito? Paalala ni Chadwick. Nakayuko ang ulo, sumagot si Quentin, napaka-mistika ng cultivation technique ng brat na ito. Magagamit niya ang Heavenly Fire at Xuanshui. Ang kapangyarihan nito ay mas malakas kaysa sa atin, kaya hindi siya madaling harapin. Nang marinig ito, ang mga matatanda ay lalong namangha. Kasabay nito, ang kasakiman ay gumapang sa kanilang mga tampok. Tama na ang katarantiduhan na ito. Kunin ang jerk na ito at kunin ang kanyang cultivation. Pilitin siyang ihayag ang kanyang paraan ng paglilinang sa lahat ng bagay, at pagkatapos ay agawin ang babaeng ito bilang isang paksa ng pagsubok. Ayon sa mga alamat, tinatakpan ng Chaos Cauldron ang buong kaluluwa ng Chaos Beast. Ito ay isang dakilang sinaunang kayamanan na hihigit sa lahat ng iba pang mga artifactary. Kasabay ng kasalukuyang pag-unlad ni Quentin. Sabi ng isa sa mga matatanda. Iyan ay isang magandang punto.
Kahit papaano ay may isang bagay na kapakipakinabang sa oras na ito, sabi ni Lo Shenxiang habang ngumingiti. Ang paglilinang ng batang ito ay hindi mas mababa kaysa sa atin, at ang Chaos Cauldron ay nakakalito. Bakit hindi natin sabay na salakayin at gawin siyang walang kapangyarihan? Ang iba pang matatanda ay nagpalitan ng tingin at tumango ng hindi sinasadya, pakiramdam na ito ang paraan upang pumunta. Habang nakikinig si Justin sa kanilang palitan, namumula siya sa galit. Ang mga matatandang ito ay siguradong walang pakialam sa pagkawala ng mukha. Ang kanilang pinagsamang edad ay humigit kumulang 2,000 taong gulang, ngunit sila ay nagbabalak na atakihin ako ng magkasama. Sa katunayan, ito ay dahil ang mga matatandang ito ay nabuhay ng napakatagal upang pakialaman ang opinyon ng publiko. Para sa kanila, walang ibig sabihin ang pagligtas ng mukha. Sa halip, nagsikap silang makuha ang pinakamaraming mapagkukunan upang ituloy ang mahabang buhay at kapangyarihan. Sasalakayin namin siya ni Clara. Palibutan at paghigpitin ninyong apat ang Chaos Cauldron. Quentin, sumama ka sa amin. Gawin natin ito ng mabilis hanggat maaari. Utos ni Chadrick. Alam ko na. Tumalon na si Clara upang salakayin si Justin, ang kanyang buong katawan ay umaalon sa True Yuan. Ang kanyang Luotian scripture ay mas malalim kaysa kay Quentin. Ink Dragon Art Duo Dragon Dance. Isang itim na puyo ng tubig ang bumungad sa kanyang katawan, nagawa sa itim na dayuhang tubig na nagdadala ng malakas na yin aura, na lubos na katulad ng kanyang aura. Binuksan ng dalawang mahabang itim na water dragon ang kanilang mga panga at ligaw na sumayaw patungo kay Justin. Binuksan ni Justin ang kanyang raw water shield at bumuo ng dalawang mahabang asul na apoy na dragon, na humarap sa kanila ng walang takot. Ang asul na apoy ay agad na kinain ang mga dragon ng itim na tubig at pagkatapos ay inatake si Clara gamit ang natitirang lakas nito. Gayunpaman, naiwasan na niya ito at naglabas ng 3 talampakang espada na kumikinang sa kanyang kamay. Sa gitna nito ay may pulang hiwa. Tikman mo ang aking Ghost Cry. Tumalon si Lo Shenxiang at iwinagayway ang kanyang Ghost Cry sword habang ang isang invisible blade ay bumaril, na bumubuo ng isang mabangis na shockwave. Ang raw water shield ni Justin ay humarang sa shockwave, ngunit isang nakakatalim na soundwave ang narinig. Narinig din ni Jinsel ang soundwave. Napasigaw siya habang may bakas ng dugo na tumulo sa gilid ng bibig niya. Ang tanawing iyon ay nagpagalit kay Justin. Ang Ghost Cry sword ay naglabas ng mga sonic attack bilang karagdagan sa sword aura. Ito ay talagang karapat-dapat sa pangalan nito. Kung ganoon ang kaso, hindi ko may pagtanggol ito. Mas mabuting umiwas. Kung hindi makayanan ni Jinsel ang napakaraming suntok. Gayunpaman, bago niya ito mapag-isipan, isang malaking halaga ng siksik, makulay na True Yuan ang nagsama-sama sa hangin. Sa unang tingin, nakita niya ang daan-daang mga ito, lahat ay nakabitin ng mataas at may sukat na mahigit 2 talampakan ang lapad. Starstream Falling Thunder. Out of nowhere, si Chadrick ay nakapagbigay na ng kanyang spell. Habang nagninangas ang kanyang mga mata, ikinaway niya ang kanyang braso, at daan-daang makapal at kamangha-manghang kulay na True Yuan sphere ang bumagsak na parang bumabagsak na mga bituin patungo kay Justin. Umuungol si Justin habang nagngangalit na lilang apoy ang lumabas sa kanya at binasag ang True Yuan sphere sa kanyang katawan. Pagkatapos, inutusan niya ang Chaos Cauldron na balutin si Clara na mas malapit sa kanya. How dare you? Nakikita ang galit sa mukha ni Clara habang pinipitik niya ang kanyang pulso. Ang Ghost Cry sword ay umikot sa magandang pattern, at siya ay sumigaw, Ink Dragon Art Condensing Ink. Napuno ng ulap ng ambon na gawa sa itim na tubig ang hangin. Ang Chaos Cauldron ay nabalot at binagulon saglit para sipsipin ang ambon. Sinamantala ang pagkakataon, nakawala si Clara mula sa pagsipsip. Kaagad pagkatapos nito, patuloy niyang ibinaba ang kanyang espada, nagpapadala ng 12 ng mga sonic blade. Ang mga tunog na pumuputok sa tenga ay naging dahilan ng pag-iwas ni Justin ang nagmamadali. Bagamat kaya niya silang harapin ng buong tapang, hindi niya magawa dahil kay Jinsel.
Ang galit ay sumiklab sa loob niya, ngunit syempre, ito ay nakadirekta sa kanyang kawalan ng kakayahan, hindi sa kanya. Nang makitang matatapos na ang labanan, ngumuso si Quentin at pumunta sa likuran ni Justin. Ang three-legged golden crow ay muling nag-alab, nagniningning na parang araw. Mga lihim ng gintong uwak pagpupulong ng 10,000 ibon. Daan-daang golden crows ang muling nagpakawala, ngunit si Justin ay hindi na lamang humarap sa kanya ng mag-isa. Ang sitwasyon ay nagiging mas delikado para sa kanya. 1531. Patuloy na naglabas si Chadwick ng walang katapusang dami ng star stream sa kalangitan na nagpapahirap kay Justin na magmanyobra. Si Justin ay patuloy na binobomba ng mga ito kasama ng itim na tinta at sound wave ni Clara na nag-iiwan sa kanya ng oras upang utusan ang Chaos Cauldron. Sa pagkakataong ito, ang raw water shield ni Justin ay hindi makayanan ang pambobomba ng Golden Crow True Fire dahil ito ay tila nang hina sa patuloy na pag-atake. Ang umaalo na alo ng True Yuan ay patuloy na naglalabas ng shockwaves mula kay Justin. Nag-vibrate sila palabas, pinaliwanagan ang kalangitan sa kakaibang paraan na para bang hindi mabilang na nakamamatay na mga paputok ang nagpaputok. Ang mga magsasaka ng angka ng Lo mula sa malayo ay tuwang-tuwa na pinanood ang eksenang ito ngunit medyo humanga rin sila kay Justin dahil kaya niyang pigilin ang kanyang sarili sa ilalim ng gayong pag-atake, hindi pa banggitin na mayroon siyang babae sa kanyang mga bisig. Si Mila, sa kabilang banda, ay mahigpit na nakahawak sa sulok ng kanyang damit. Ang kanyang mga mata ay nanginginig sa mga luha habang ang kanyang puso ay nangungulila. Gayunpaman, wala siyang magagawa. Bakit ganito ang reaksyon ko? Ilang beses niya akong sinaktan at muntik na niya akong patayin noon. Hindi ko gets. Habang sinasaktan niya ako, mas naging matatag ang aming samahan. Napansin ni Justin na ang kanyang True Yuan ay nagiging mas magulo at ang kanyang mga meridian ay nagsisimula ng lumaki. Ito ay dahil ang antas ng paglilinang ng kabilang partido ay hindi gaanong mas mataas kaysa sa kanya. Sa katotohanan, sila ay nakasalansan sa isang halos hindi malulutas na balakid. Nagdulot ito sa kanya ng labis na stress. Kung hindi dahil sa hindi makataong pangangatawan ay namatay na siya. Hindi ito magandang balita para kay Justin. Kahit na nakikipaglaban siya sa kanila gamit ang raw water at blue fire, at kahit paminsan-minsan ay ginagamit ang Chaos Cauldron para guluhin sila, wala itong kabuluhan. Kung magpapatuloy ito, maaaring magkamali siya at matalo dahil nabigo ang kanyang True Yuan na mapunan sa oras o naubusan ng lakas. Ano man ang mga bagay na tumatakbo sa kanyang isipan, ang higit na ikinabahala niya ay ang katotohanan na ang 4 na middle stage na raw water elder ay hindi pa nakakagawa. Kahit na wala si Jincel, maaaring hindi niya mapaglabanan ang pagkubkob na ginawa ng 7 taong iyon. Anong dapat kong gawin? Biglang napagtanto ni Justin na malapit na siyang mamatay. Samantala, malayo sa timog kanluran ng kuta ng angka ng Lo, nakatayo si Alfred sa isang itim na kagubatan na mahigit 100 milya ang layo. Na may hindi maarak na ekspresyon sa kanyang mukha, nanatili pa rin siya sa basa, itim na lupa, tahimik na naghihintay ng kung ano. Sa likod niya, 4 na nasa katanghaliang gulang na magsasaka, na nakasuot ng tradisyonal na damit at malalim na paglilinang, ay nakaupo sa katahimikan sa 4 na punto. Sila ay 2 lalaki at 2 babae. Maliban sa kanila, 1 dosenang iba pang mga cultivator ng Mingwater ang nakapwesto sa paligid, bawat isa ay may suot na nerbiyos na ekspresyon. Sa sandaling iyon, isang ordinaryong koi water cultivator ang tahimik na bumaba mula sa himpapawid ay lumapit kay Alfred, at lumuhad sa isang tuhod. Ang individual na ito ay isa sa mga especially iyan na itinanim sa angka ng Lo ng angka ng Nigel. Sa libu-libong miyembro sa angka ng Lo at mga magsasaka na may mataas na antas ng autonomiya at kalayaang gumala, ang mga especially iyan na inilagay ng angka ng Fritz at Nigel ay hindi maiiwasan. Sa katotohanan, totoo ito para sa lahat ng mga angkan. Why are you so late? What is the situation? What just happened? Malungkot na tanong ni Alfred. Sumagot ang especially iya, patawarin mo ako, Ginoo. Talagang nakakagulat ang sitwasyon.
Matagumpay na nakapasok si Quentin sa Nine Heavens Thunder Tribulation. Nanginginig ang boses ng especially Iya habang tumitibok pa rin ang puso niya sa namamalagi na takot. Sa sandaling binibigkas ang mga salitang ito, ang mga nagsasaka ng Nigel clan sa likod nilang lahat ay nagpakita ng gulat na mga ekspresyon. Nakanit din ang dalawang lalaki at dalawang babae. Hindi mabasa ang mukha ni Alfred bago siya tuluyang bumantong hininga. Kamusta si Justin? Mukhang hindi masyadong maganda. Hindi siya dapat magtagal. 6 na dakilang-dakilang elder ng angkan ng Lo ang sabay-sabay na dumating. Tila mayroong Clara, ang dalubhasang sumikat ilang siglo na ang nakalilipas, at si Chadwick, ang dating patriarch. Ang iba pang matatanda ay mga dalubhasa rin na naging sikat sa loob ng mahigit 100 taon. Bagamat halos hindi makayanan ng mga tao ni Justin, siya ay hindi gaanong makakaya ni Quentin. Ilang oras bago siya mapatay o mahuli. Ang mga sulok ng bibig ni Alfred ay kumaibot, at nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Sa huli, ikinawin niya ang kanyang kamay at sinabing, "Nakuha mo. Bumalik ka sa angkan ng Lo at huwag kang mahuli." Oo. Agad na tumalon sa ere ang especially Iya at umalis. Tumangala si Alfred sa langit, nag-isip sandali bago tumalikod at sinabi sa 4 na nasa katanghaliang gulang na tao. "Mga matatanda, pasensya na. Mukhang napapanto ko kayong lahat dito para sa wala," paghingi ng paumanhin ni Alfred. Sinabi ng isa sa mga babaeng elder, hindi isang pag-aaksaya ng oras ang pumunta rito. Dahil nalaman natin na si Quentin ay maaaring umaban sa ibang kaharian, nangangahulugan ito na mayroon pa tayong pagkakataon. Tandaan na sa hinaharap, ang lakas ng angkan ng Lo ay tataas sa ibang antas, kaya dapat mong bantayan sila, Alfred. Hindi masama, ang isa sa mga lalaking matatanda ay gumuhit. Alam namin na mas nakatutok ka sa mortal na mundo, ngunit bilang patriarch, ang paglilinang ay napakahalaga din. Matuto mula kay Roazo. Sa palagay namin, ang babae ang magiging pinakamalaking pag-asa namin sa mga nakababatang henerasyon upang kontrahin si Quentin. Nanginig ng ilang beses ang mga pisngi ni Alfred at pinilit niyang ngumiti. Salamat sa iyong mga turo. Hindi ako nangangahas na kalimutan. Wala nang sinabi ang 4 na elder dahil alam nilang may iligtas nila si Justin kung ang 6 na great-grand elders lang. Gayunpaman, kasama si Quentin, na pumasok sa Tai Ching Heavenly Lightning Tribulation, may malaking pagkakataon na mamatay si Justin. Kaya, nang hindi hinintay na magsalita si Alfred, lumipad na sila at nawala sa isang kisap mata. Agad na naging malungkot ang mukha ni Alfred. Pagkatapos, itinapon niya ang isang kulay platinum na true yuan, na nabasag ang 100 makalangit na puno ng sunod-sunod at niyanig ang kagubatan. Sir, sumusuko na ba tayo? Lumapit ang isang cultivator ng Mingwater at nag-aatubili na nagtanong. Sinabi ni Alfred sa malalim na boses, mamamatay lang tayo kung hindi tayo susuko. Bakit natin ipagsapalaran para makakuha ng pabor mula kay Justin? Bumalik ka. Pagkasabi noon, nanguna si Alfred at lumipad palayo. Inaasahan ng grupo ng mga cultivator ng Nigel clan ang isang malaking labanan, at sa kadahilanang ito, maging ang 4 sa Great Grand Elders ay pinatawag pabalik. Sa kanilang pagkadismaya, wala silang napala, kaya't bumalik sila nang nakabitin ang kanilang mga ulo. Lingid sa kaalaman ni Justin, nagkaroon siya ng pagkakataong tumakas habang binabalak siya ng Nigel clan na tulungan siya sa kanyang suliranin kapalit ng isang pabor. Sa kasamaang palad, ang pag-akyat ni Quentin ay lubos na nakagambala sa kanilang plano. Well, hindi naman parang sinadya ni Justin na umasa sa tulong ng sinuman. Ginawa niya ang lahat ng kanyang pagsisikap upang iligtas si Jincel at sa gayon ay nakahanda sa pag-iisip para sa ganoong sitwasyon. Sa pag-iisip na mamatay dito kasama niya, tumanggi siyang magbitiw sa kanyang kapalaran. Hinihintay pa ako ng anak at mga babae ko sa bahay. Hindi ako mapapatay ng mga walang hiyang matatandang ito. Sa kabila ng kanyang pag-aatubili, nawawalan siya ng lakas upang tipunin ang heaven at earth energy sa bawat pagkakataon.
Naririnig ni Justin ang kanyang paghinga at tibok ng puso at naramdaman na si Jincel ay humina at nanghina dahil sa pag-atake ng soundwave ng ilang beses. Ang Chaos Cauldron ay nagpunta mula sa pag-atake hanggang sa pagbabantay sa kanyang tagiliran. Gamit ang Chaos Energy, gumawa siya ng hadlang para palakasin ang kanyang depensa. Gaano man kalakas ang Chaos Cauldron, hindi ito sapat na magandang plano. Maaga o huli, ang hadlang ay malalagpasan. Ang mga gintong uwak, ang kahangahangang star stream, at ang mahabang tinte ng mga dragon na patuloy na umiikot ay naging imposible para kay Justin na makita man lang kung ano ang nangyayari sa labas. Maya-maya pa, isang pamilyar na boses ang biglang tumunog sa kanyang isipan. Hey! Tawa ng satirayang boses na parang nagbabasa ng joke. Natigilan si Justin. Ang kanyang banal na sentido ay yumigting saglit. Sa kaibuturan ng kanyang isipan, nabigkas siya sa pagkabigla, gulo. Isang anino, na kapareho ni Justin, ang nabuo sa kamalayan ni Justin. Sa mapanuksong ekspresyon, sinabi nito, "Long time no see, little fellow. Paano? Kamusta ka?" Ipinahayag ni Justin ang kanyang pagkagulat habang hindi malay na nagtatanggol laban sa mga pag-atake mula sa labas. Paano ako naririto pa rin, at paano pa ako nakakausap sa iyo? Sumimangot si Chaos. Sa tingin mo ba ay masusupol mo ako sa pamamagitan ng paglamon sa isang Buddhist heart relic, ikaw na pipi at kasuklam-suklam na tao? Nag-hallucinate ka. Ako ay isang walang kamatayang Great Ancient Divine Beast na isinilang mula nang mabuo si Hongmeng. Ang may-ari ng relic na iyon ay isang menor de edad na Buddhist monghe mula sa Great Ancient Era. Madali kong ubusin ang daan-daan o libo-libo sa akin. Pataas. Puno ng paghamak ang tono ni Chaos. Biglang napagtanto ni Justin kung ano ang nangyayari at napabulalas, "Ikaw. Sinadya mo ito. Haha. Hindi pa huli ang lahat para mahuli ka." Ngumisi si Chaos. Kung hindi ako nagkunwaring pinigilan mo, hindi ko na sana ipinagpatuloy ang pagkain ng mga magsasaka upang mabawi ang aking lakas dahil hindi mo gagamitin ang iyong aktwal na pagtatanim. 1532. Si Justin ay napahiya sa sarili niyang katangahan, hindi lang siya nalinlang ni Quentin kundi pati na rin sa Chaos. Ang Chaos, sa kabilang banda, ay isang demonyong hayop na nakaligtas sa daan-daang libo o milyon-milyong taon. Bagamat ginugol nito ang karamihan ng kanyang buhay sa hibernating sa ilalim ng selyo, ang katalinuhan nito ay higit na nakahihigit kaysa sa sinumang regular na tao. Kaya hindi naman ganoon kalala ang lahat. Nang dumating ang Chaos sa eksaktong oras na ito, napagtanto ni Justin na malapit nang maging mahirap ang mga bagay. Kung ganoon, bakit ngayon ka lang lumabas? Tanong ni Justin. Mayabang na tumugon si Chaos, "Sa palagay mo kaya mo pa bang hawakan ang lahat ng ito kung hindi ako lalabas ngayon? Kung mayroon kang Shang-Ching Heavenly Lightning Cultivation, maaaring napalakas mo ng husto ang lakas ng Chaos Cauldron at lahat ng mga pag-ataking ito ay nawasak o nasisipsip. Gayunpaman, ang iyong cultivation ay hindi sapat, na kung bakit hindi ka makaka-absorb ng malaking pag-atake, na kung bakit hindi mo maaabot ang malaking pag-atake. Mabubuhay kung magpapatuloy ka sa ganitong paraan. Hindi ko akalain na ang Chaos Cauldron ang hindi maka-absorb, ikaw lang ang kusa. Parang hindi mo naisip na i-absorb ang Tai Ching Heavenly Lightning ngayon, di ba? Lahat ng ito ay dapat bahagi ng iyong plano." Hindi malilinlang si Justin. Hindi napigilan ni Chaos ang kanyang mga sinabi. "Hindi mo kailangang magalit, walang kabuluhan. Isa ka lang maliit na manika sa aking paningin. Hindi ako mag-abala sa iyo kung hindi dahil sa iyong mahusay na pangangatawan na nababagay sa akin. Oo, kung ako mismo ang lalabas, huwag mong pag-usapan ang tungkol sa Tai Ching Heavenly Lightning. Kahit ang Shang-Ching Heavenly Lightning, hindi ko sila kayang tulungan makakuha ng anumang kapalit. Inalagaan kita ng mabuti sa pamamagitan ng pagpapagana sa iyo na mabuhay hanggang ngayon. Hindi mo ako tinutulungan. Pinaplano mo lang ang hinaharap para sa iyong sarili." Sabi ni Justin. Tumawa ng malakas ang Chaos, "Ano kaya?
Sa tuwing lalamunan ko ang isang cultivator o sumisipsip ng makalangit na mga kidlat, at truyuans, ibinabahagi ko sa iyo ang bahagyang espiritual na enerhiya, na nagpapahintulot sa iyo na madagdagan ang iyong paglilinang at palakasin ang iyong katawan. Kahit na ginawa ko ang lahat ng ito upang ihanda ang iyong katawan para sa aking paggamit sa hinaharap, hindi mo maikikaila na tinulungan pa rin kita. Umahan ang kabaliwan sa katawan ni Justin. Pakiramdam niya ay isa lang siyang alagang pinapakain ng Chaos dahil lang gusto nito ang kanyang katawan sa hinaharap. Nabaliw kay Justin ang pakiramdam na nakabalot sa maliliit na daliri nito. Gayunpaman, hindi naabala si Chaos sa alinman sa mga ito. Sa halip, tumawa ito. Ang payo ko ay huwag kang magalit ngayon. Kung matalino ka, dapat mong malaman na hindi ka katugma sa mga magsasaka na ito. Kung nais mong umalis ang iyong babae ng ligtas sa lugar na ito, maaari kong isaalang-alang ang pagtulong sa iyo. Napatulala si Justin. Nang tumingin kay Jinsel na namutla ang mukha at labi, sumakit ang puso niya. Napalunok siya ng walang sabi-sabi. Hobby, kumusta ka? ******. Tanong ni Jinsel nang makita niyang nakatingin sa kanya si Justin. Gayunpaman, umubo siya ng mas maraming subo ng dugo, na nagpapahiwatig na siya ay nasugatan sa loob. Ang pag-uusap ni Justin at Chaos ay hindi natukoy ng sinuman sa paligid. Sa mismong sandaling iyon, naramdaman ni Justin ang matinding kirot sa kanyang puso na parang napunit ito. Oo, kung susubukan kong makayanan ang lahat ng ito ng may pagmamatigas, ang aking babae ay mamamatay dito. Kahit na hindi siya mamatay, magdaranas siya ng mas matinding pagpapahirap. Gayon din, walang paraan na pakakawalan ng mga taong ito ang aking mga babae sa bahay. At ang aking anak. Tila nakita ng Chaos ang mga iniisip ni Justin at sinabing mas nakakaakit. Isipin mo ang mga taong gusto mong protektahan. At isaalang-alang ang kanilang mga pagsisikap para sa iyo. Gusto mo bang makita ang kanilang buhay na dinidiktahan ng iba? Kung hahayaan mo akong gamitin ang iyong katawan, nangangako ako sa isang sinaunang halimaw na panunumpa na babayaran ko ang pabor sa pamamagitan ng pagprotekta sa lahat ng mga babaeng iyon at sa mga miyembro ng iyong pamilya. Ikaw, hindi nag-iiwan ng bakas ng kanilang mga buto sa likod. Hindi nang ahas na paniwalaan ni Justin ang mga salita nito. Kung marunong itong tumyupad sa pangako, hindi ito tatawaging demonyong halimaw. Hindi rin nagmamadali ang Chaos para sa sagot dahil tahimik itong ngumiti, naghihintay sa desisyon ni Justin. Bagamat maaari itong bumangga sa divine sense ni Justin sa pamamagitan ng puwersa, maaari itong magdulot ng pag-aatubili mula kay Justin. Hindi ito makikinabang dahil ang kaluluwa ng hayop nito ay maaaring masira o sumabog sa sarili. Si Justin ay nahihirapang magdesisyon sa napakaikling panahon. Sa labas, sina Quentin, Clara, at Chadrick ay naiinip dahil hindi natalo si Justin kahit na inatake nila siya ng napakatagal. Ang Chaos Cauldron na ito ay tiyak na isang sinaunang artifact na higit sa lahat. Hindi ako makapaniwala na makakatagal ito ng ganito katagal. Sabi ni Clara na may pagkadismaya. Sa tingin ko ay nasa limitasyon na siya at wala ng paraan para makatakas. Paano na lang tayong 7 umatake ng sabay-sabay? Iminungkahi ni Chadrick. Matapos kumpirmahin na si Justin ay walang lugar na matakasan, ang iba pang 4 na Great Grand Elders ay nagtipon at naglabas ng isang malakas na truyuan ng gitnang roo water stage. Walang opinyon si Quentin tungkol dyan, sadyang nakakaawa ang hindi pagkuha ng mga diskarte upang makabisado ang sining bago ang kamatayan ni Justin. Gayunpaman, sa pag-aakalang maaaring may alam ang mga miyembro ng pamilya ni Justin tungkol dito, sumama siya sa mungkahi. Biglang nagulat si Justin nang maramdaman niyang may 4 pang truyuan sa labas na naghahanda sa pag-atake sa kanya. Ganoon ba talaga kalala ang mga matandang ito na patayin ako? Napakasakit ng ulo ni Justin na sisubog na. Malapit nang sumabog ang dati niyang karamdaman nang sumilay ang madugong pulang kulay sa kanyang mga mata. Wala akong choice kundi tumaya dito. Ibinaba ni Justin ang kanyang ulo at bumulong kay Jinsel. Jinsel, maaari lang akong tumaya sa Chaos. Pasensya na.
Nawala si Jinsel nang una niyang marinig ang kanyang mga salita. Gayunpaman, nang lumakas ang aura ng Chaos Cauldron, napagtanto niya ang isang bagay. Hobby. Nagpasya ka na. Si Jinsel ay hindi nang ahas na tapusin ang kanyang pangungusap habang tumutulo ang kanyang mga luha. Dahil alam niyang ginawa ni Justin ang desisyong iyon, nakaramdam siya ng guilt sa kanyang katawan. Hindi na narinig ni Justin ang sinabi ni Jinsel nang magsimulang maglaho ang kanyang kamalayan. Nahihilo na ito, at nahihilo hanggang sa mawala na siya ng kontrol. Natuwa si Chaos. Sa panahong iyon, ang espiritual na enerhiya na hinigop ay nakuhang muli ang ilan sa mga kapangyarihan nito. Kahit na ito ay wala kahit saan malapit sa prime period nito, ang panahon ngayon ay iba sa nakaraan. Ang mga sinaunang tao na maaaring pumatay at magsaliw nito ay wala ng buhay. Sa mundong ito, nagkaroon ito ng maraming oras upang palakasin ang sarili at muling mabawi ang kalakasan nito. Ang pagkuha sa katawan ni Justin ay ang unang hakbang pa lamang. Sa labas, bawat isa sa 4 na Great Grand Elders ay nagtipon ng makulay na pag-atake. Ang lahat ng mga taong ito ay mga propesyonal na nakabisado ang Luotian Sutra. Ang mga welga, na puno ng malaking bilang ng True Yuan at nakatutok kay Justin, ay parang mga bombang nuclear na papasabog na. Ibaba mo siya ng isang putok. Sigaw ni Chadrick. Sa susunod na segundo, lahat silang 7 ay binigay lahat. Ang kapangyarihan ng True Yuan ay parang tsunami, na tumalsik patungo kay Justin. Ginto, itim, puti, berde, asul. Hindi mabilang na True Yuan ang nagsagupaan, sumasabog at nagkawatak-watek. Boom! Ang nakakasilaw na liwanag ay napakaliwanag na ang natitirang mga magsasaka ng pamilya Lo ay agad na umatras, hindi makatingin dito ng diretso. Ang aftershock ng pinagsama-samang pag-atake mula sa 7 eksperto ay parang pinaghiwa-hiwalay ang mundo. Ang isang Tribulation Passing Stage Cultivator ay maaaring mabigla sa kamatayan. Katumbas ito ng kapangyarihan ng Tai Ching Heavenly Lightning. Bilang karagdagan na si Justin ay nasa kanyang limitasyon, ang pag-ataking ito ay isang hatol na kamatayan sa kanilang isipan. Nang mawala ang liwanag, napansin nilang wala saan man sina Justin at Jinsel. Samantala, ang Chaos Cauldron ay dahan-daang umiikot sa hangin. Ang kapangyarihan ng Chaos ay nagpakita rin ng mga palatandaan ng pagkupas. Tapos na. Casual na ngumiti si Clara. Sagot ni Chadrick. Dapat matagal na itong natapos. Lumalaban lang siya. Ang mga cultivator ng pamilya Lo ay nagsasaya para sa tagumpay at napakasigla matapos makita ang napakahusay na pag-atake. Gayunpaman, sumimangot si Quentin. Ang kanyang mga mag-aaral ay nagkontrata at tumangala sa isang pagkakataon. Paano ito posible? Ang kanyang pagkabigla ay nagtulak sa iba pang Great Grand Elders na tumangala din. Napasinghap ang lahat sa sumunod na segundo. May isang anino na nakatayo sa itaas nila, ilang daang metro mula sa Chaos Cauldron. Isang malamig na simoy ng hangin ang lumipad. Si Justin ay karge-karge ng isang kamay si Jinsel habang hinahaplos ang kanyang baba gamit ang isa. Ang kanyang mga mata ay pininturahan ng pula, at hindi siya nagpakita ng mga bakas ng sangkatauhan. Siya ay tila napapalibutan ng ambon, na naglalabas ng sinaunang nakakatakot na aura. Imposible. Paano siya nakatakas? Hindi namin namalayan kung paano niya ito naiwasan. Napatulala si Clara. Sa langit, tumingin si Justin sa 7 tao na nagulat sa isang evil smirk. Dinilaan niya ang kanyang mga labi, ipinakita ang kanyang katakawan. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.